Magbabantay ka ng mga buntis, araw at gabi. Magbabantay lang ng mga buntis? Abay kayang-kaya ko po yung Lola Sabel. Simple lang namang magbantay ng mga buntis eh. Nako, mahirap ang trabahong yun, Panyang. Marami kasi mga aswang nakapaligid sa tahanan ng mga buntis. At kailangan na marunong ka makipaglaban sa mga aswang. Bago ka matanggap sa trabahong yon, kailangan maging isang mahusay ka munang antingera para maprotektahan mo ang mga buntis na binabantayan mo. Naku, nakakatakot naman palang trabahong yun. Kailangan pa palang makipagbunos sa mga aswang. Ang tutuusin, parang tinapay lang ako sa mga aswang. Mapapahamak lang mga buntis kung ako ang tagapagbantay nila. Abay baka magtago lang ako kapag may aswang niya. Pero sayang ang kikitain mo, Panyang. Malaki ang maiipon mo kapag pinatos mo ang trabahong yon. Magkano po ba ang sahod la? 10,000 kada buwan. 10,000? Eh di ang laki pala ng sahod. Siguradong mapapadali ang pag-iipon ko para sa operasyon ni nanay. O anong balak mo ngayon? Pero ang problema, wala po akong kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ay sa katawan kong to, mukhang hindi ko maililigtas sa mga buntis kapag inatake sila ng mga aswang. Tinan mo naman po ako, ang liit-liit kong bata. Hindi hadlang ang pagiging maliit mo, Panyang. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sasanayin kita kung paano kakalabanin ng mga aswang. Ituturo ko sa'yo lahat ng mga pangmalakasang teknik. Talaga pa Lola Sabel? Tuturuan mo ako? Ibig sabihin, marunong ka pala makapaglaban sa mga aswang. Ay mga isda, magpakita kayo sa akin. Huwag kayong magtago sa ilalim ng mga bato. Kailangan ko ngayon ng ulam, kaya huwag na kayong mailap. Naku, parang hindi tayo magkakaibigan ah. Mahigit kalahating oras nang namimingwit sa ilog ang batang si Panyang. Subalit wala pa rin siyang nahuhuling isda. Mainit ang sikat ng araw ng mga oras na yon. Ngunit hindi niya ito alintana. Nakapatong siya sa malaking tipak ng bato at nagbabaka sakali na makabingwit kahit isang isda. Ubus na ba mga isda? O sadyang minamalas lang ako ngayong araw? Pero sa bagay, ganito naman talaga ang pamimingwit. Walang kasiguraduhan kung may mahuli ka bang isda. Hindi ko naman kasi mapipilit ang mga isda na kainin ng aking pain. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumuko si Panyang. Lumipat siya ng pwesto at muling hinagi sa tubig ang kanyang kawil. Hindi siya nawala ng pag-asa, kahit pa pagod na siyang maghintay. Aba, mukhang bumibigat na ang aking pamingwit. Eto na yata ang magpapangiti sa akin. Sana, eto na ngayon. Dahan-dahang itinaas ni Panyang ang kanyang pamingwit. Kuminang ang mga mata niya sa kanyang nasilayan. Wow, isda. Isang malaking isda. Yay! Paldo ako ngayon. Salamat, may huli din akong isda. Ay ito sobrang bigat ng isdang to. Sa tingin ko, nasa 2 kilo yata to. Ang swerte ko naman ngayon, isang malaking isda na naman ang nadali ng aking pamingwit. Pwede na akong umuwi dahil may ulam na kami. Siguradong matutuwa si nanay kapag nakita niya ang isda na dala ko. Hindi na nagtagal pa si Panyang sa ilog. Mabilis lang tinahak ang landas pa uwi ng bahay. Tuwang-tuwa siya habang tangan-tangan niya ang malaking isda. Ilang sandali pa, napadaan siya sa bahay ni Aling Delia. Natanong niya ito na nagsasampay ng mga damit. Ang laki naman ng isda mo, Panyang. Mukhang ang sarap ng lasa ng ganyang isda. Natakam tuloy ako. Ikaw kasi, pinakita mo pa sa akin ng isdang yan. Wala pa naman akong ulam ngayon. Asus, naya ka pang sabihin na gusto mong humingi. Aling Delia, alam ko namang nagpaparinig ka lang para mapikyan ka. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita kapag luto na ang isdang to. Seryoso ka ba, Panyang? Bibigyan mo talaga ako? Naman Aling Delia, malaki naman ang isdang to eh. Salamat naman kung ganon. Nagparinig lang ako. Nabigyan pa talaga. Sige, aalis na ako Aling Delia. Kailangan ko ng maluto ang isda na to. Masarap kasi kapag sariwa. Babalik na lang ako rito kapag luto na ang isda. Sige, mag-iingat ka, Panyang, ha? Nagpatuloy na nga sa paglalakbay ang munting bata. Dumaan siya sa mga matatayog na kakahuyan bago siya nakarating sa kanilang tahanan. Pagkapasok niya ay kaagad siyang dumiretso sa kwarto ni Aling Dolores. Nagpapahinga ito sa kama at tila ba malalim ang iniisip. Nanay, nandito na po ako. Tinan mo ang dala kong isda. Sobrang laki. Mabuti naman at may nahuli kang isda, anak. Ang galing mo talagang mamingwit. Syempre, ako pa ba? Siya nga pala, ano luto ng isda ang gusto mo, Nay?
Yung may sabaw sana anak. Gusto ko kasing humigop ng sabaw. Sige po, magluluto ako ng sinigang na isda para makahigop po kayo ng sabaw. Tipid nang ngumiti si Aling Dolores. Makikita sa kanyang mukha na para bang hindi siya lubusang masaya. Tila ba may iniinda siyang karamdaman ng sandaling yon. Maya-maya, dinala na ni Panyang sa kusina ang nahuli niyang isda. Nilinis niya ito ng maigi. Dumating ka na pala Ate Panyang. Napalingon siya nang maulinigan niya ang boses ng nakababata niyang kapatid. Magulo ang buhok nito at parang sabog ang mukha. Kararating ko lang Mimi. Eto, may nabingwit akong malaking isda. Saktong-sakto para sa ating pananghalian. Tulungan na kita maglinis ng isda ate. Abay, wag na Mimi. Kayang-kaya ko naman to eh. Ang mabuti pa, maggilamas ka na lang at magsuklay ng buhok mo. Mukha ka na kasing sabog eh. Ikakagising ko lang kasi ate. Natulog kasi ako ulit. At hindi ko na malayan na tanghali na pala. Kaya eto, sabog talaga ang mukha. Kahit kailan, antukin ka talaga Mimi. Asya, mamitas ka muna ng mga kangkong sa labas para sa ating sinigang na isda. Sige po Ate Panyang, ako na ang balang mamitas ng kangkong. Nagtulungan nga ang dalawang paslit sa paghahanda ng mga kasangkapan para sa sinigang. Hindi nagtagal ay naluto na ang sinigang na isda. Umuusok ang kaldera mula sa sabaw at amoy na amoy ang mabango na luto ni Panyang. Naku, bibigyan ko pa pala si Aling Delia. Muntik ko nang makalimutan. Kumuha siya ng mangkok at nilagyan ito ng sinigang. 5 hiwa ng isda ang inilagay niya rito. Dinamihan niya rin ng sabaw para hindi naman mabitin si Aling Delia. Mimi, ikaw na muna ang bahala rito. Bantay naman ng maigi ang ulam natin. Baka kainin pa ng pusa. Patako pa naman si Maneng. Saan ka ba pupunta ate? Akala ko ba kakain na tayo? Pupunta mo na kay Aling Delia. Nangako kasi ako sa kanya na bibigyan ko siya ng isda kapag naluto na. Ganun ba? Sige, umalis ka na ate. Babantayan ko ang ulam natin. Hindi ko hayaang kainin ni Maneng ang masarap na sinigang. Maglaway siya sa sarap. Umalis na si Panyang upang ihatid kay Aling Delia ang isang mangkok na sinigang. Maingat niyang tinahak ang daan upang hindi matapon ang dala niyang ulam. Maya-maya, nakarating na rin siya sa tapat ng bahay nito. Aling Delia, eto na po ang masarap na ulam. Maraming salamat Panyang ah. Ang bait mo namang bata ka. Mukhang masarap ang luto mo ah. Nanunuot ka agad sa ilong ko ang mabangong luto mo. Masarap talaga ito Aling Delia. Baka nga makalimutan mo ang pangalan mo kapag natikman mo ang luto ko eh. Napangisi si Aling Delia sa biro ni Panyang. Tinanggap niya ang ulam at muling nagpasalamat sa biyaya na hatid ng munting bata. Pagkatapos nito, nagpaalam na si Panyang at naglakad na papauwi sa kanilang bahay. Kamusta Mimi? Di ba kinain ni Maneng ang ulam? Hindi naman po ate. Binantayan ko kasi ng maiki. Halos hindi na nga ako kumara para hindi makaporma ang pusa. Naku, ang lapit mo namang magpantay ng ulam Mimi. Talagang hindi ka may isa ng pusa. Tawagin mo na pala si nanay. Sabihin mong kakain na tayo. Tsak na magugustuhan niya ang luto kong sinigang na isda. Pagkaraan ng ilang minuto, pinagsaluhan na nila ang masarap na pananghalian. Ganadong kumain sina Panyang at Mimi. Samantalang kokonti lamang ang kinain ni Aling Dolores. Para bang wala siyang ganang kumain kahit masarap ang ulam na nakahain sa mesa. Pagkatapos nilang mananghalian, muling bumalik si Aling Dolores sa kanyang silid at nagpahinga. Mimi, napansin mo bang kanina pa matamlay si inay? Tapos habang kumakain kanina, parang wala siyang gana kahit masarap naman ang ulam. Samantalang dati, kapag nagluluto ako ng sinigang, tuwang-tuwa siya sa pagkainan at ganadong-ganado siyang kumain. May sakit kasi si nanay, kaya matamlay siya at walang ganang kumain ate. Bakit? Ano ba ang sakit niya Mimi? May sakit siya sa puso, kaya wag ka na magtaka kung bakit matamlay siya at laging nasa kwarto. Ano? May sakit si nanay? Aboy bakit hindi niya sinabi sa akin Mimi? Baka ayaw niya mag-alala ka sa kanya ate. Naku, hindi pwedeng ilihim niya sa akin ang kanyang karamdaman. Dito ka lang Mimi, pupuntahan ko muna si nanay. Mabilis na tinungo ni Panyang ang landas, papunta sa loob ng silid ni Aling Dolores. Naharap na niya itong nakahiga habang nakatitig sa bubong. Hindi maitago ng kanyang mga mata ang malalim na problema na dinadala niya. Bahagyang lumapit si Panyang at umupo sa kama. Nanay, may sakit daw kayo sa puso sabi ni Mimi. O man ang sarili ng sakit mo. Ang sabi nga nila,
Walang bagoong na hindi maamoy ang baho. Alam mo, Nay, kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Masyado yatang malalim ang iniisip mo, no? Wala ito anak, malayo sa bituka. Anong malayo sa bituka? Ang sabi ni Mimi, sakit daw sa puso ang iniinda mo. Pumunta ako kahapon sa doktor. Ang sabi niya nga sa akin, may sakit daw ako sa puso at kailangan ng mahabang gamutan. Binigyan niya ako ng reseta ng gamot. Pero hindi na muna ako bumili dahil wala pang pera. Masyado kasing mahal ang gamot anak. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagawa ako ng paraan para mabili natin ang gamot na nireseta ng doktor. Hindi mo kailangan na saluhin ang problema ko, Panyang. Susubukan ko maglaba ulit para makaipon ako para sa aking gamot. Okay na magtrabaho, Nay. Magpahinga ka muna. Ako na muna ang bahalang maghanap ng pambili ng pagkain at gamot mo. Gagawa ako ng paraan. Alam ko may awa ang Panginoon. Mabigat para kay Panyang ang sitwasyon ng kanilang pamilya pero hindi niya ipinakitang nahihirapan siya. Isang araw, lumabas siya ng bahay at nagtungo sa ilalim ng puno. Dito muna siya pansamantalang tumambay habang nag-iisip. Paano ko kaya matutulungan si Nanay? Saan ako kukuha ng pera para pambili ng gamot niya? Dagdag pa sa isipin ko ang pagkain namin araw-araw. Hindi pa naman pwede magtrabaho si Nanay dahil masama pakaramdam niya. Napakamot na lamang ng ulo si Panyang. Naguguluhan siya sa sitwasyon ng kanilang buhay, lalo na at wala siyang mapagkakakitaan. Ang hirap maging mahirap. Kahit mga candy, hindi ko mabili para sa sarili ko. Paano ba naman kasi? Kailangan namin magtipid dahil marami kaming pangailangan na dapat inahin. Kung milyonaryo lang ako, ipapagamot ko talaga si inay. Pero wala eh. Ipinanganak akong walang gintong kutsara sa pipig. Sa gitna ng pagmumuni-muni ng batang si Panyang, biglang napada ng batang si Regina. Napahinto ito sa paglalakad nang matanong nito si Panyang sa ilalim ng puno. Ay Panyang, bakit mag-isa ka lang dito? Ano bang ginagawa mo? Nagpapahangin lang ako, Regina. Uy, nagpapahangin lang ba talaga? Baka malalim yata ang iniisip mo eh. Teka lang, may problema ka ba, Panyang? Ang gulo ng isip ko ngayon, Regina. At bakit naman? Ano ba ang mga bagay na gumugulo sa isip mo, Panyang? Sabihin mo sa akin, nandito lang ako para makinig sa'yo. May problema kasi kami, Regina. May sakit sa puso si inay. Kailangan niya ng mahabang gamutan. Pero ang kaso, hindi namin mabili ang mga gamot na nireseta ng doktor. Naku, ang laki nga ng problema mo, Panyang. Kawawa naman si Aling Dolores, may sakit pala siya sa puso. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Kailangan na mabili ang mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor para gumaling siya. Yun nga ang dahilan kung bakit magulo ngayon ang isip ko, Regina. Wala kasi kaming pera para pambili ng gamot eh. Di rin pwede magtrabaho si nanay dahil baka imbes na gumaling siya, mas lalo lang lumala ang sakit niya. Ang hirap ng ganito, hindi ko alam kung saan ba ako kukuha ng pera. Hindi naman pwedeng magnakaw ako dahil malaking kasalanan yan sa Panginoon. May niisip akong paraan, Panyang. Anong paraan naman yun, Regina? Sabihin mo kagad ang naiisip mo, baka sakaling makatulong naman yan sa akin. Diba? Namimingwit ka ng mga isda sa ilog. Regina, namimingwit ako para may maulam kami. Pero sa sitwasyon namin ngayon, mukhang wala na akong oras para mamingwit. Kailangan kong unahin ng gamot na inay. Pwede mo namang gawing paraan ng pamimingwit para makahanap ka ng pera. Ibebenta mo ang mga isdang mahuli mo para magkapera ka. At kapag maraming isda ang huli mo, siguradong malaki din ang kikitain mo. O ano, ayaw mo pa noon? Sang-ayon ako sa ideya mo, Regina. Ang galing mo naman mag-isip. Tama ka, ibebenta ko ang mga isda makukuha ko mula sa pamimingwit. At sana marami akong mahuling isda para marami rin akong maibenta. Salamat talaga at naisip mo yan, Regina. Ayun, nagagawa mo ng ngumiti, Panyang. Siguro na may masaya ka na ngayon dahil alam mo na ang gagawin para magkapera. Siyempre naman, Regina, masayang-masaya talaga ako ngayon. Kahit papaano, may magagawa na akong paraan upang makatulong kay inay. Laban lang, Panyang. Malalampasin mo rin ang mga problema mo sa buhay. Siya nga pala, mauna na ako sa iyo ha. Inutusan kasi ako ni tatay na bibili ng kape sa tindahan. Sige, Regina, salamat ulit sa tulong mo. Hindi na nagtagal pa si Regina. Umalis na siya at naiwan naman na mag-isa sa lilim ng punong kahoy si Panyang. Nang oras na yon, hindi na siya mukhang pinagsakluban ng langit at lupa. Nagagawa na niyang ngumiti kahit papaano. Kailangan kong mamingwit ngayon. Sana marami akong mawalang isda para hindi sayang ang oras. Nagmadaling lumakad si Panyang pauwi sa kanilang bahay. Inihanda niya ang kanyang pamingwit.
pati na rin ang pain. Maganda ang timpla ng panahon ng oras na yon, kaya naman ay wala makakapigil sa nais niyang gawin. Mimi, ikaw na munang bahala kay inay. O mo siyang pababayaan Mamimingwit lang ako sa ilog. Sige po Ate Panyong, babantayan ko po si inay. Sana marami kang mawalang isda mamaya. Naway magdilang anghel ka Mimi. Sige na, kailangan ko nang umalis habang maganda pa ang panahon. Mag-iingat ka sa pamimingwit Ate Panyong. Walang sinayang na sandali ang bata. Binilisan niya ang paglalakad hanggang sa nakarating siya sa ilog. Bumungad sa kanya ang malamig na simoy ng hangin, pati na ang huni ng ibon sa paligid. Malinis at malawak ang ilog na yon at malulusog ang mga isda na naninirahan dito. Sa wakas, nakarating na rin ako. Dito na lang ako pupesto sa malaking bato. Tumayo si Panyang sa itaas ng malaki at malapad na bato, saka inihagi sa tubig ang kanyang pamingwit. Nagbabaka sakali siyang may makukuha siyang malaking isda. Pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman niya na unti-unting bumibigat ang kanyang pamingwit. Aba, bumibigat na ang pamingwit ko. Mukhang may malakang isda yata. Dahan-dahan niyang iniangat ang pamingwit at laking tuwa niya sa kanyang nasilayan. Wow, sabi ko na nga ba, may malakang isda. May ibebenta na ako. Makakabili na ako ng gamit na inay. Pero hindi mo na ako uuwi. May mimingwit pa ako. Baka sakaling may makuha na naman akong malaking isda. Muli niyang nilagyan ng pahay ng pamingwit at inihagis ito sa malalim na bahagi ng tubig. Kagaya ng kanyang inaasahan, muli na naman siyang nakahuli ng panibagong isda. Mas malaki kumpara sa unang isda. Halos mapatalon si Panyang sa kanyang kinatatayuan, bunsod ng labis na tuwa na nadarama niya ng mga sandaling yon. Yay! May nakuha na naman akong malaking isda. Ang swerte ko naman ngayong araw. Kaagad siyang umuwi sa kanilang bahay, bitbit ang dalawang malalaking isda. Halos hindi maubos-ubos ang kanyang ngiti dahil sa sobrang tuwa mula sa natanggap niyang biyaya. Aba, ang laki naman ng isda mo Ate Panyang. Napakagaling mo talagang mamingwit. Nakachamba lang ako ngayon Mimi. Eh di may marami na naman tayong ulam nito. Mabubusig na naman tayo sa isda Ate Panyang. Alam kong gusto mong kumain ng isda Mimi, pero hindi natin ito uulamin. Bakit naman ate? Ano bang gagawin mo sa isda na yan? Ibebenta ko ito upang magkapera tayo. Gusto ko kasing bumili ng gamot para kay nanay. Isa pa, paubos na rin ang bigas natin. Kailangan nating bumili kahit 2 kilo lang muna. Mabuti naman at naisipan mong ibenta ang mga isda na to ate. Paano kaya kung samahan na lang kita sa pagbebenta? Wag na Mimi, dito ko na lang sa bahay. Wala kasing kasama ang inay. Hindi pwede mag-isa lang siya rito. Sige ate, ako nang bala kay inay. Mag-iingat ka sa paglalako ng isda mo Salamat Mimi, baka sabi na lang kay nanay na umalis ako para magbenta ng isda. Nagmadaling umalis si Mimi, bitbit ang balde na may lamang isda. Hindi niya alintana ang mainit na sikat ng araw. Tinahak niya ang kahabaan ng daan at dumiretso sa mga kabahayan. Isda kayo riyan? Bili na kayo ng isda. Aling Bebang, baka gusto mo pong bumili ng isda. Huwag na muna Mimi kakagaling ko lang kasi sa palengke Bumili ako ng 1 kilong isda kanina Ganun po ba? Sige po, walang problema. Nagpatuloy siya sa paglalako kahit walang kasiguraduhan kung may bibili ba ng isda niya. Ilang sandali pa ay nakarating siya sa bahay ni Aling Melinda. Huminto siya at tumungo sa tapat ng pintuan. Magandang araw po Aling Melinda. Bili na po kayo ng isda. Sariwang-sariwa pa po ito. Nagtitinda ka pala ngayon ng isda Panyang? Apo Aling Melinda, para naman po may pagkakakitaan ako. Kukunin mo po ba itong 2 isda? Teka, saan mo ba nakuha ang mga yan Panyang? Sa ilog po Aling Melinda. Bagong kuha lang po ito. Tingnan mo malalaki ang mga mata ng isdang to. Wow, ang laki sana ng isda mo Pero mas gusto ko ang isda sa dagat. Pasensya na Panyang Hindi na muna ako bibili. Sige po Aling Melinda, maarte ka pala pagdating sa isda. Pero salamat pa rin po. Aalis na po ako. Nanlumo si Panyang habang tinatahak niya ang daan. Napatingin siya sa isda na nasa loob ng balde at marahan na nagsalita. May bibili kaya ng isda ko? Mukhang ayaw yata nilang bumili. Hindi pwede to. Kailangan na makabenta ako at makabili ako ng gamot ni nanay. Sa rami ng mga hakbang na nagawa ni Panyang, hindi niya namalayang malayo na pala ang kanyang narating. Napadpad siya sa tapat ng isang malaking bahay. Huminto siya sa tapat ng pintuan kahit nakasarado ito. Tao po.
Tao po. Maya-maya, unti-unting bumukas ang pinto. Iniluwa nito ang isang matandang babae na may mahabang buhok at makakapal na mga kilay. Kaagad itong ngumiti ng matanaw niya ang batang si Panyang. Ano ginagawa mo rito, Inaeng? May kailangan ka ba? Magandang araw po sa inyo, Lola. Ako nga pala si Panyang. Nandito po ako para magbenta ng isda. Baka gusto niyo pong bumili ng isda ko? Sariwang-sariwa pa po ito, Lola. Tinan niyo po. Napatingin ang matanda sa loob ng balde ng munting bata. Kumislap ang mga mata nito nang masilayan nito ang mga malulusog at malalaking isda ni Panyang. Aba, paborito ko ang isdang yan, Inaeng. Mabuti naman at napadpad ka rito. Kapon pa ako naghahanap ng ganyang isda. Kung ganun, bilhin mo na ang isda ko, Lola. Aba, talagang bibili ako. Dahil matagal ko nang gustong kumain ng ganitong isda. Magkano ba ito, Inaeng? 400 po ang dalawang malalaking isda na to. Ilang isda bang bibilin mo, Lola? Uubusin ko ito para wala nang matira sa balde mo. Maraming salamat po talaga, Lola. Ang lakas mo palang kumain ng isda. Hindi lang naman akong kakain nito, Panyang. Bibigyan ko rin ng mga kapitbahay ko para makatikip din sila ng masarap na isda. Ang bait-bait mo naman, Lola. Ano nga pala pong pangalan mo? Isabela ang tunay kong pangalan, pero tawagan mo na lang akong Lola Sabel para maiksi lang. Sige po, Lola Sabel. Heto nga pala ang bayad ko, Panyang. Maraming salamat po, Lola Sabel. Malaking tulong po ito para sa amin. Salamat din sa pagbebenta ng isda, Panyang. Dahil sa'yo, malalasap ko na ulit ang paborito kong ulam. Sige po, Lola. Kailangan ko ng amalisal. Pupunta pa ako sa palengke. Sige, Panyang. Mag-iingat ka. Ilagay mo sa loob ng bulsa ang pera mo para hindi mawala yan. Lola. Salamat po ulit. Hindi na nagtagal pa si Panyang. Mabilis nang nilisan ang bahay ni Lola Sabel at naglakad patungong palengke. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ng munting bata habang pinagmamasdan niya sa kanyang kamay ang perang kinita niya mula sa pagbebenta ng isda. May pera pala sa isda. Hindi ko akalain magkakaroon ako ng pera mula sa pamimingwit. Kailangan ko magmadali sa paglalakad para makabili ako ng gamot ni inay. Pero teka, di ko pala nadalang na reseta ng gamot para sa gamot ni nanay. Hindi bali, babalik na lang ako mamaya. Unahin ko muna ang bigas at ulam. Nang makarating siya sa palengke, kaagad siyang bumili ng bigas, tinapay, 3 supot ng pansit at gatas para kay Aling Dolores. Ubus na agad ang pera. Pambili na lang ng gamot ang natira. Di bali na, ang mahalaga ay nakabili ako ng bigas. Maglalakad na ako pa uwi. Pagka-uwi ni Panyang, kaagad niyang ibinalita sa kanyang inang tungkol sa perang kinita niya mula sa pagbebenta ng isda. Natanaw niya ang pagsilay ng matamis ng ngiti ni Aling Dolores na may lalong nagpagaan ng kanyang loob. Ang sipag mo naman, anak. Nagawa mo pala magbenta ng isda pagkatapos mong mamingwit? Syempre naman ay, kailangan ko magsipag dahil wala tayong makakain kung hindi ako magbabanit ng buto. Eto bumili ako ng tinapay. Kumain po kayo, Nay. Alika, Mimi, paghatian natin ang tinapay. Masarap naman ang binili mong tinapay, Ate Panyang. Ngayon lang ulit ako nakakain ng tinapay. Huwag ka mag-alala, Mimi. Kapag marami akong nahuling isda bukas, bibilit ulit ako ng tinapay. Pagkatapos nilang pagsaluhan ang 2 balot ng tinapay, muling umalis si Panyang. Tangan ng reseta ng doktor para sa gamot ng kanyang ina. Tumungo siya sa butika at ipinakita ang dala niyang reseta. 3 peraso lang ang binili ni Panyang sapagkat may kamahalan ang presyo ng gamot. Kahit papano, makakainom na rin ng gamot si inay. Sana makatulong ito upang gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Pagka-uwi ni Panyang, kaagad niyang dinala ang gamot sa loob ng silid ni Aling Dolores. Nanay, nakabili na po ako ng gamot. 3 peraso lang muna ang kinaya ng natirang pera. Dagdagan na lang natin kapag may nahuli ulit akong isda. Napakabuti mo namang bata, Panyang. Maraming salamat at naisipan mong bumili ng gamot, anak. Syempre naman ay, hindi pwedeng pabayaan na lang natin ang sakit mo. Kailangan mo ng gamot para gumaling ka na sa sakit mo. Kukuha mo na ako ng 1 baseng tubig para makainom ka na ng gamot. Kinabukasan, muling bumalik si Panyang sa ilog. Dala-dala niya ang kanyang pamingwit at hindi nagtagal. Panibagong isda na naman ang kanyang nahuli. Iniuwi niya ito sa kanilang bahay at itinabi niya ang mga maliliit na isda para sa kanilang pang-ulam. Makapagbebenta na naman ako ng isda. Sana maubos ulit ang tinda kong isda para makabili na naman ako ng gamot na inay. Nagpaalam na siya kay Mimi at Aling Dolores. Bitbit niya ang balde na may lamang isda. Kaagad siyang dumiretso sa bahay ni Lola Sabel. Paborito ni Lola Sabel ang isdang to. Sana ubusin niya ang laman ng aking balde.
Hindi nabigo si Panyang sa araw na yon sapagkat biniling ang lahat ni Lola Sabel ang paninda niyang isda. Tuwang-tuwa ang munting bata matapos niyang matanggap ang bayad. Maraming salamat po Lola Sabel. Sabi ko na nga ba, uubusin mo na naman ang benta kong isda. Marami talaga ang binili ko, basta masasarap na isda. Kapag may nahuli ka na naman, bentahan mo ako ulit. Apola, sus, ikaw pa ba? Suki na kita eh. Hindi nagtagal, umuwi na si Panyang. Maingat niyang hinawakan ang kanyang pera upang hindi ito mahulog sa daan. Mamaya na lang ako pupunta sa palengke. Magpapahinga pa ako sa bahay. May natira pa namang isang gamot si inay. Habang papalapit siya sa tapat ng kanilang bahay, narinig niya ang pagsusumigaw ni Mimi. Tulong? Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Mabilis na kumabog ang puso ni Panyang habang pinapakinggan niya ang paulit-ulit na sigaw ng kanyang bunsong kapatid. Napana kaya si Mimi? May masama ba nangyayari sa loob ng bahay? Kumaripas ng takbo si Panyang papasok sa loob ng kanilang bahay. Naratnan niya si Mimi na abalang inaasikaso si Aling Dolores na nahihirapang huminga. Mimi, ano nangyari kay inay? Mabuti tumating ka na ate Panang. Nahihirapang huminga si inay. Anong gagawin natin ate? Sa murang edad ni Panyang, hindi niya alam kung paano sasaklolohan ang sitwasyon ng kanilang ina. Ang tanging naisip niyang paraan ay humingi ng tulong sa kanilang kapitbahay. Mabilis siyang tumakbo palabas at tumungo sa pinakamalapit nilang kapitbahay. Aling Mengay, tulungan mo po kami. Si nanay, nahihirapang huminga. Maawa po kayo. Tulungan niyo po kami. Naku, inatake na naman siguro siya ng sakit sa puso. Kawawa naman ang kumari ko. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, agarang nadala sa pinakamalapit na ospital si Aling Dolores. Kaagad siyang binigyan ng paunang lunas. Sinuri din ng doktor ang kanyang kalagayan. Doktor, kamusta na po si inay? Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, palala ng palala ang kalagayan ng pasyente. Kailangan na maoperahan siya sa puso upang maagapan pa ang buhay niya. Lubhang mapanganib ang sakit sa puso kapag napabayaan. Paano na to? Anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng maraming pera para sa operasyon na inay? Kinabukasan, nagpasya si Aling Dolores na umuwi na lamang sila sapagkat wala pa naman silang pera para sa kanyang operasyon. Mula ng araw na yon, mas lalong nadagdagan ang problema na iniisip ni Panyang. Hindi siya mapakali at halos segundo siya nag-iisip ng paraan kung papaano magkakapera. Nang sumunod na araw, muli siyang nagbenta ng isda kay Lola Sabel. Hindi maitago ng kanyang mga mata ang lungkot habang hawak niya ang balde na may lamang isda. Bakit ngayon ka lang ulit nakabenta ng isda, Panyang? Hinintay ko kapon ng pagdating mo. Nagtabi pa naman ako ng pera upang makabili ako ng isda mo. Ngayon lang ako namingwit ulit Lola Sabel. Nasa ospital kasi ako kahapon. At bakit ka naman na ospital, Panyang? May sakit ka ba? Nako, dapat hindi ka muna nagbenta ng isda ngayon. Masama pa yata ang pakiramdam mo. Hindi po ako ang isinugod sa ospital Lola Sabel. Si nanay po. Nahirapan kasi siyang huminga dahil may sakit siya sa puso. Kaya problemado ako ngayon la. Ang sabi kasi ng doktora, kailangan na maoperahan daw siya para hindi lumala ang sakit niya. Pero ang kaso, wala naman po kaming pera. Kaya pala ang lungkot mo. Mabigat pala ang problemang dinadala mo, Panyang. Opo Lola Sabel, sobrang bigat talaga. Ang hirap pa naman maghanap ng pera ngayon. Naisip ko nga ipunin ang kita ko mula sa pamamingwit para maoperahan si inay. Gusto ko siyang tulungan gumaling sa sakit niya. Nakaramdam ng awa ang matanda kay Panyang. Tanaw niya sa mga mata ng bata ang bigat na dinadala nito ni hindi na nga nito magawang umiti na para bang binagsakan ito ng langit. Maupo ka, Panyang. Mag-uusap tayo. Marahang umupo si Panyang sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Ilang sandali pa, tinabayan siya ni Lola Sabel. Tila ba, may nais itong sabihin sa bata. Wala ka na bang ibang pinagkakakitaan bukod sa pagbebenta ng isda, Panyang? Wala na po la. Ito lang ang alam kong paraan para makaipon po ako ng pera. Matanong ko lang, nasan ba ang tatay mo? Hindi ka ba niya tinutulungan makaipon ng pera para sa operasyon ng nanay mo? Hindi na po namin nakakasama si tatay. Walay na sila ng inay. Hindi ko nga alam kung nasaan na siya ngayon. Pero ang sabi ng inay, may bagong pamilya na raw po siya. Ganon ba? Kung ganon, ikaw na lang pala talagang inaasahan ng nanay mo. Apo Lola Sabel, ako kasi ang pangani. Masyado pang bata ang kapatid kong si Mimi. Gusto mo ba talaga makaipon para sa operasyon ng nanay mo? Abay oo naman po Lola. Gustong gusto ko po. Pero ang problema, maliit lang ang kinikita ko mula sa pagbebenta ng isda.
May alam akong trabaho na pwede mong pagkakitaan, Panyang. Talaga po, Lola? Anong klaseng trabaho po ba yan? Sabihin mo po sa akin. Baka sakaling makatulong sa problema ko. Hindi madali ang trabahong ito, pero natitiyak kung malaki ang kikitain mo. Magbabantay ka ng mga buntis, araw at gabi. Magbabantay lang ng mga buntis? Abay, kayang-kaya ko po yung Lola Sabel. Simple lang namang magbantay ng mga buntis eh. Papalagan ko na yun, La. Nako, mahirap ang trabahong yan, Panyang. Marami kasi mga aswang nakapaligid sa tahanan ng mga buntis at kailangan na marunong ka makipaglaban sa mga aswang bago ka matanggap sa trabahong yon. Kailangan maging isang mahusay ka mo ng antingera para maprotektahan mo ang mga buntis na binabantayan mo. Naku, nakakatakot naman palang trabahong yun. Kailangan pa palang makipagbunos sa mga aswang. Ang tutuusin, parang tinapay lang ako sa mga aswang. Mapapahamak lang mga buntis kung ako ang tagapagbantay nila. Abay, baka magtago lang ako kapag may aswang niya. Pero sayang ang kikitain mo, Panyang. Malaki ang maiipon mo kapag pinatos mo ang trabahong yon. Magkano po ba ang sahod, La? 10,000 kada buwan. Mas malaki ito kaysa sa pagbebenta ng isdang yan. Wala kasing kasiguraduhan sa pamimingwit kung may mga huli ka bang isda o wala. 10,000? Eh di ang laki pala ng sahod. Siguradong mapapadali ang pag-iipon ko para sa operasyon ni Nanay. O anong balak mo ngayon? Saglit na napaisip si Panyang, malaki na ang 10,000 para sa batang tulad niya nagbebenta lang ng isda. Pinag-isipan niya ng maigi ang kanyang magiging pasya. Marami siyang bagay na isinasaalang-alang habang nagsasagawa ng desisyon. Gusto ko po sana, Lola Panyang, pero ang problema, wala po akong kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ay sa katawan kong to, mukhang hindi ko maililigtas sa mga buntis kapag inatake sila ng mga aswang. Tinan mo naman po ako, ang liit-liit kong bata. Hindi hadlang ang pagiging maliit mo, Panyang. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sasanayin kita kung paano kakalabanin ng mga aswang. Ituturo ko sa'yo lahat ng mga pangmalakasang teknik. Talaga ba, Lola Sabel? Tuturuan mo ako? Ibig sabihin, marunong ka pala makapaglaban sa mga aswang. Dati rin akong bantay ng mga buntis. Marami kasing talagang mga aswang sa baryo ng Hunyango, Panyang. At sa lugar na yon, may ginawang tahanan para sa lahat ng mga buntis. At mayroon silang tagapagbantay, mga antingerang tawag sa kanila. Wow, ang tapang mo pala, Lola. Matanong ko lang po, bakit ka ba tumigil sa pagiging bantay? Matanda na kasi ako, Panyang. Gusto ko na magpahinga sa trabahong yon, kaya ako tumigil. Pero sa tagal ng pananatili ko roon, naging masaya naman ako. Nakatagpo ako ng mga bagong kaibigan at nakabuo ng mga masasayang alaala kasama ang mga buntis. Kung tutuusin, mas lalo pa nga ako naging matibay dahil sa trabahong yon. Ganun po ba, Lola? Mabuti ka pa. Malakas ang loob mong harapin ang mga nilalang ng dilim. Samantalang ako, parang lalaking maputi ang itlog. Kailangan mo ring lakasan ng iyong loob, Panyang. Sa laki ng problema ang dala-dala mo, hindi mo dapat paiiralin ng pagiging duwag at mahina. Kailangan na matatag ka at hindi mabilis matinag. Alam mo, Panyang, lahat ng mga tao nagtatagumpay sa buhay ay may bagong lakas ng loob at pagiging matatag. Alam mo, Panyang, lahat ng mga tao nagtatagumpay sa buhay ay may baong lakas ng loob at pagiging matatag. Kaya hindi mo dapat hayaan na maging alipin ka ng pagiging mahina. Apola, wala ngayon. Lalakasan ko na ang loob ko. Siya nga pala, kailan po tayo magsisimula sa pagsasanay? Aba, tumatapang na ang batang ito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Apola, sigurado na po ako. Hindi ko nasasayangan ng oportunidad na magkaroon ng trabaho. Hindi ito para sa sarili ko. Para ito kay namimit kay nanay. Maswerte sa iyo ang ina at kapatid mo sapagkat isa kang mabuti at mapagmahal na bata. At ang mga batang tulad mo ay karapat-dapat gabayaan upang mas lalo pa magtagumpay sa buhay. Maraming salamat po, Lola Sabel. Aasahan ko po na marami akong matututuhan mula sa iyo. Kapwa sila napangiti, kasabay ng paghaplos ng malamig na simoy ng hangin. Napasulap si Panyang sa katabi niyang balde at natanong niyang naroon pa sa loob ang mga nahuli niyang isda mula sa ilog. Kanina pa pala tayo nag-uusap, La. Naghihintay na sa loob ng balde ang mga isda. Mukhang nakalimutan mo yatang bibili ka. Ay oo nga no. Nako, nawili kasi ako sa pakikipag-usap sa iyo. Sandali lang, Panyang. Kukuha muna ako ng pera at palanggana. Sige po. Marahang tumayo ang matanda at naglakad patungo sa loob ng bahay nito. Sa kanyang pagbalik, may bitbit na siyang palanggana at munting pitaka. Magkano nga pala ang presyo ng isdang ito, Panyang? 100 po ang bawat kilo, Lola Sabel. 2 kilo ito, kaya 200 po ang kabuoang presyo. Eto ang bayad ko, Panyang. Naku,
Sobra po yung Lola Sabel. 200 lang po ang kailangan mong ibayad sa akin. Tanggapin mo na ito. Pambili ng gamot ng nanay mo. Habang nag-iipon ka pa para sa operasyon niya. Abay, may pasobra pa talagang 100. Hindi ko na ito aatrasan. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Pakapalan natin ng mukha, Lola. Maraming salamat po sa iyo. Walang anuman. Salamat din sa isda mo, Panyang. Siguradong ganado doon na naman ang kain ko mamaya nito. Siya nga pala. Magpaalam ka sa nanay mo tungkol sa trabaho papasukin mo. At kapag pinayagan ka niya, pumunta ka lang dito sa bahay ko. Magsisimula na tayo sa pagsasanay. Sige po, La. Maraming salamat ulit. Magpapaalam na po ako. May ngiti sa labi ng munting bata habang tinatahak niya ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Masaya siya sa pera na kinita niya mula sa pamimingwit ng isda. Pati na rin sa pasobrang 100 ni Lola Sabel. Ang bayad talaga ng matanda ngayon. Kahit hindi niya ako kaano-ano, binigyan niya ako ng pera na may pagpalaan pa siya ng poong may likha. Maya-maya, tuluyan ang nakarating si Panyang sa tapat ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang pumasok sa pintuan at dumiretso sa kusina. Nang matanaw niyang may umuusok mula dito, naratnan niya si Aling Dolores na abalang nagluluto ng isda. Nanay, bakit ikaw ang nagluluto? Di ba sabi ko sa'yo, magpahinga ka muna. Ako nang balang magluto. Naku, ang inay talaga. Parang bata namang pasaway. Nandyan ka na pala, Panyang. Huwag ka mag-alala, maayos naman ngayon ang pakiramdam ko. Isa pa, gusto ko magluto para hindi ka na mahirapan. Alam ko naman pagod ka sa pamimingwit at paglalako ng isda. Hindi ako napagod, Nay. Sadyang natagalan lang ako dahil napahaba ang usapan namin ni Lola Sabel. Sinong Sabel yan, anak? Si Lola Sabel po, yung suki ko sa isda. Palagi niya pong inuubos ang tinda kong isda, Nay. Kaya nagpapasalamat ako sa matandang yun. Eto, may dala akong pera na yun. At alam mo po ba, imbes sa 200 lang ang kailangan niyang bayaran, abay ginawa niyang 300 para pambili daw ng gamot mo. Ganon kabait ang matanda na yun. Talaga ba? Bait pala ng suki mo, anak. Syempre, malakas ako sa kanya eh. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo, Nay. Ano yun, anak? Huminga ng malalim si Panyang. Saglit niyang pinaglaruan ng perang nasa kanyang palad. Sa kamarahang umupo sa upuang malapit sa kusina. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng sasabihin. Baka kasi tutulan siya ng kanyang ina. Ngunit kung mananahimik siya, mawawala ang pagkakataong makahanap ng trabaho na makakatulong sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang ina. Nanay, may nag-alok po sa akin ng trabaho. Trabaho? Hindi ba may trabaho ka na? Nagbebenta ka na nga ng isda araw-araw, hindi ba? Iba po ito, Nay. Mas malaki ang kikitain ko. Magkano naman? 10,000 kada buwan. O di ba? Ang sarap pakinggan. 10,000? Anak, anong klaseng trabaho naman ang magpapasahod ng ganyan kalaki para sa isang batang tulad mo? Magbabantay lang po ako ng mga buntis. Magbabantay ng mga buntis. Opo, madali lang po hindi pa. Napailing si Aling Dolores. Mabigat ang kanyang pakiramdam habang nakatingin siya kay Panyang. Mukhang may hindi ka pa sinasabi sa akin, anak. Imposible namang 10,000 ang sasahurin mo kung magbabantay ka lang ng mga buntis. Tapatin mo nga ako, Panyang. Bukod sa pagbabantay ng mga buntis, ano pang gagawin mo? Mawala ang ngiti sa labi ni Panyang. Muli niyang kinamot ang kanyang ulo. Batid niyang mabibigla si Aling Dolores sa kanyang sasabihin. May isa pa po kasing kondisyon. Ano nga? Kailangan marunong makipaglaban sa mga aswang. Anong sabi mo? Si nanay naman, parang hindi nakapaglinis ng tenga. Ang sabi ko po, kailangan marunong ako makapaglaban sa mga aswang para matanggap ako sa trabahong yun. Eh kung ganyan lang naman ang trabaho ang papasukin mo, mas maigi pang manatili ka na lang dito sa bahay. Ayos lang naman sa akin yan eh. Basta may trabaho po ako at malaki ang sahod. Muli namang napailing si Aling Dolores. Halata sa kanyang mga mata na tutulos siya sa desisyon ng kanyang anak. Ilang sandali pa ay bahagya siyang lumapit kay Panyang at hinawakan na magkabila na balikat nito. Anak, delikado ang trabahong yan. Hindi biro ang mga aswang. Hindi sila mga ordinaryong tao na kayang takutin o tablahin. Paano kung mapahama ka? Sa totoo lang po, natakot din ako ng una. Ang sabi ko nga kay Lola Sabet, baka magtago lang ako kapag may aswang. Abay kung alam mo palang delikado, bakit mo patatanggapin? Kasi Nay, gusto po kita na mapagkamot. Biglang namagitan ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng dalawa.
Tanging lagitik ng kahoy na panggatong ang maririnig sa mga sandaling yon. Bahagyang yumuko si Panyang habang mariing pinisil ang pera na kanyang hawak. Ang tagal ko na nag-iipon mula sa pagbebenta ng isda, pero parang napakabagal. Baka lalo pang lumala ang sakit mo bago pa ako makaipon ng sapat na pera. Ayoko po na mangyari yan, Nay. Anak, huwag mo akong isipin. Mas gugustuhin ko manatili na lang ang sakit ko kaysa naman ikaw pa ang mapahamak. Abay, wag naman, Nay. Paano na lang kami ni Mimi kung wala ka? Sino pa ang magagalit sa amin kapag naliligo kami sa ilog ng tanghaling tapat? Sino pa ang magluluto ng paborito naming ginisang munggo? At sino pa ang magsasabing ang dumi-dumi ng mga paa namin? Ikaw talagang bata ka oh. Totoo naman po Kaya kailangan nagkumaling ka, Nay. Ayoko pag nakakita kang hinihingal. Natatakot ako kapag nahihirapan kang huminga. Muling nabalot ng katahimikan ng kanilang paligid. Ilang saglit na walang nagsalita, nakatingin lamang si Aling Dolores sa anak na tila ba ngayon lang niya lubusang nakita kung gaano ito kabilis mag-isip at magmahal. Sa murang edad nito, pasan-pasan na nito ang responsibilidad na dapat sana ay hindi muna iniinda ng isang bata na katulad niya. Pero, paano kung hindi mo kayanin, anak? Kakayanin ko po. Magtiwala ka lang sa akin. Ako na to At paano nga kung sugurin ka ng mga aswang? Ay di tatakbo po ako. Sus, napakasimple lang ng solusyon dyan. Di naman ako tanga para huminto lang at magpakain sa aswang. Aba, ano sila? Sinuswerte? Aba, ay akala ko ba lalaban ka? Ako, tatakbo ka lang naman pala kapag may aswang eh. Ay tatakbo muna po ako ng konti. Kapag napagod na sila, saka ako sila harapin, Nay. Naku, kung ganyan ang plano mo, baka maunahan ka pa nilang kainin. Aba, hindi naman siguro ako masarap, Nay. Puro isda ang kinakain ko Sa tingin ko, hindi magugustuhan ng aswang ang karne ko. Tuluyan nang natawa si Aling Dolores. Ilang araw na rin mula nang huli siyang tumawa ng ganoon. Nang humupa ang kanilang tawanan, muling naging seryoso ang mukha ni Panyang. Nay, huwag ka po mag-alala. Di naman po ako pababayaan ni Lola Sapel. Sasanayin niya raw ako. Dati din daw po siyang bantay ng mga puntis. Itinuro niya sa akin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tahimik na nakinig si Aling Dolores. Inabangan niya ang sunod na sasabihin ng munting bata. Hindi naman niya ako agad isasabak sa laban. Magpa-practice muna ako. Kapag marunong na akong lumaban, saka lang ako magtatrabaho. Napapikit si Aling Dolores. Mariin niyang kinuyom ang kanyang mga kamay habang tila nakikipaglaban sa sariling isip. Ayaw niyang payagan ng anak, ngunit alam niyang ginagawa lamang ito ni Panyang dahil sa pagmamahal sa kanya. At habang nakikita niya ang determinasyon sa mga mata ng anak, lalo niya nauunawaan na nahihirapan siyang pigilan ito. Maya-maya, dahan-dahan niyang inilapit ang anak at niyakap ng mahigpit ang bata. Mag-ingat ka palagi, anak ha. Kung sa tingin mo hindi mo kaya, huwag ka nang tumuloy. Palagi mong isipin ang kaligtasan mo. Apoy, Nay, pangako po, hindi ako magpapakagat sa aswang. Abay, hindi kagat ng aswang ang inaalala ko, anak. Asya, hindi na rin po ako magpapakalmon. Basta uuwi ako ng buo, araw-araw. Pangako po yan, Nay. Napangiti si Aling Dolores kahit nananatili pa rin ang pangamba sa kanyang dibdib. Hindi man niya lubusang tanggapin ang magiging trabaho ng anak. Batid niyang wala na siyang magagawa upang pigilan ang pasyon ng paslit. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unti nang humahakbang si Panyang patungo sa isang mundo na hindi na kayang abutin ng kanyang mga bisig. Ate Panyang, ito ba ang sinabi na ini na magtatrabaho kayo na raw? Tapos, kailangan mo rin makapaglaban sa mga aswang upang bantayin ang mga puntis? Katatapos lamang ni Panyang magugas ng mga kamay nang marinig niya ang tinig ng nakababata niyang kapatid. Nakasilip si Mimi sa may pintuan ng kusina. Yakap-yakap nito ang lumang manika na halos mapigtas na ang isang braso. Kita sa mukha ng bata ang pag-aalala na para bang anumang oras ay iiyak na ito. Napangiti si Panyang at marahang lumapit sa kapatid. Pinisil niya ng bahagya ang ilong nito. Abay, ang bilis naman ng balita dito sa bahay Parang may ibang chismosa. Ate naman seryoso ako. Ana, seryoso ka na pala. Ang akala ko, nagbibiro ka lang. Totoo ba ang sinabi ni nanay? Oo, Mimi. Magsasanay muna ako kay Lola Sapel. Tapos, kapag handa na ako, saka na ako magbabantay ng mga buntis. Pero,
May mga aswang din ate. Meron nga raw. Ang sabi ni Lola Sapel. Oh, hindi ka ba natatakot ate? Abay, anong klaseng tanong yon? Siyempre natatakot. Di naman ako bato para hindi matakot. Eh di wag ka nang pumunta. Mapapahama ka lang din ate. Delikado pa naman ang mga aswang. Ngumiti si Panyang at marahang hinaplos ang ulo ng kapatid. Napakalambot ng buhok nito at napakaliit pa ng mga kamay. Habang pinagmamasdan niya si Mimi, lalo niyang naaalala kung bakit kailangan niyang maging matatag, hindi lamang para sa kanyang ina, kundi pati na rin sa bata na nasa kanyang harapan. Kung hindi ako pupunta, paano tayo makakaipon ng pera para sa operasyon ni inay? Ayaw mo bang gumaling si inay? Eh syempre, gusto ko po ate. Palagi ko nga pinagdadasal na sana mawala ng sakit ni nanay. Naawa na kasi ako sa kanya eh. O yan naman pala eh. Kaya kailangan ko magtrabaho. Kapag may sahod na ako, mag-iipon ako para sa operasyon ni nanay. Tapos ibibili kita ng bagong manika at maraming tinapay. Pero, paano kung kainin ka ng aswang ate Panyong? Sa tingin mo, may magagawa ka kaya? Abay, ang sama naman ang iniisip mo, Mimi. Pero sa palagay ko, hindi ako kakainin ng mga aswang. Tingnan mo naman kasi ang katawan ko. Kulang sa laman. Baka sabihin ng aswang, ang payat naman ng batang to. Hanap na lang tayo ng mas malaman. O ay di maaliligtas pa ako ng kapayatan ko. Ate naman, kahit kailan, palabiro ka talaga. Huwag mo na akong alalahanin, Mimi. Kayang-kaya ito ng ate. Isa pa, di naman ako kaagad lalaban. Sasanayin mo na ako ni Lola Sapel. Ituturo niyo sa akin kung paano lumaban at paano ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga aswang. Talaga ba ate? Naman Mimi, di naman ako ipapahamak ng matanda ngayon. Ang bait-bait kaya ni Lola Sapel. Tahimik na tumango si Mimi, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang pangamba sa kanyang mukha. Maya-maya, mahigpit nitong niyakap si Panyang sa baywang. Ate, mag-iingat ka. Syempre naman, hindi ako basta-basta magpapatalo. Isa pa, may naghihintay pa sa aking makulit na kapatid dito sa bahay. Pangako. Naman Mimi, pangako. Uuwi akong buo. Kompleto ang 2 kamay, 2 paa, 2 tenga at pati ilong ko. Ate naman, sino bang aagaw sa ilong mong maliit? Malay mo, baka may aswang na kolektor ng ilong. Tuluyan na ngang natawa ang munting bata. Saglit na napawi ang takot sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng munting pag-asang ligtas na makakabalik ang kanyang kapatid. Sa bawat araw na harapin nito ang mundo na puno ng mga nilalang ng dilim. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Panyang. Bahagya pa lamang sumisilip ang araw sa silangan. Ngunit nakapagligpit na siya ng kanyang higaan at nakapaligo sa malamig na tubig mula sa poso. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. May halong pananabik at kabang pagtibok ng kanyang puso. Ngayon na kasi magsisimula ang unang hakbang sa bago niyang paglalakbay. Pagkalabas niya ng bahay, naratan niya ang kanyang ina na nakaupo sa may hagdanan. Tahimik itong nakatingin sa kanya na para bang ayaw pa rin siyang paalisin. Alis na po ako, Nay. Mag-iingat ka anak ha. Makinig ka sa lahat ng ituturo ni Lola Sabel. Apo, Nay, mag-iingat din kayo ni Mimi. Makakaasa ka pang pagbubutihin ko ang pagsasanay. Huwag ka magpapasaway ha. Naku, baka magalit sa iyong matandang yun. Mabait po akong bata. Talaga lang ha. Naman, Nay. Siya, aalis na po ako. Napangiti si Panyang bago tuluyang tumalikod. Mabilis nang tinahak ang makitid na daan patungo sa bahay ni Lola Sabel. Habang naglalakad, dinadama niya ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Umaawit ang mga ibon sa mga punong kahoy at maririnig din ang banayad na pag-agos ng tubig mula sa ilog. Tahimik ang buong baryo. Ngunit sa kalooban ni Panyang ay tila may malakas na tambol na walang tigil sa pagtibok. Parang kinakabahan ako pero hindi ako pwedeng umatras. Pumayag na si nanay, hindi ko sasayangan ang pagkakataon na to. Bahala na si Batman. Tuloy-tuloy sa paglalakad si Panyang kahit may kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado sa magiging kalalabasan ng kanyang desisyon, subalit buo na ang kanyang loob na tanggapin ang alok ng matanda. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin siya na nakarating sa bahay ni Lola Sabel. Lola Sabel, nandito na po ako. Aba, dumating ka nga. Ibig sabihin, pinayagan ka ng nanay mo. Apala, pinayagan na po ako. Sinabi ko sa kanya na sasanayin mo muna ako bago ako sumabak sa trabaho.
Mabuti naman. Akala ko pa naman nahabulin ako ng nanay mo rito gamit ang walis tambo niya. Naku, hindi naman po. Mahina nga po si inay. Paano po siya makakahabol? Baka matalo mo pa siya pagdating sa takbuhan. Ikaw talagang bata ka. Halika na nga dito. Simulan na natin ang unang pagsasanay mo. Pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Sa isang sulok ay naroon ng isang lumang bool na yari sa matigas na kahoy. Yumuko si Lola Sabel at dahan-dahan na binuksan yon. Mula sa loob ay inilabas niya ang isang mahabang patalim na nakalagay sa lumang kaluban. Bagamat may kalumaan na ang sandata, kapansin-pansin pa rin ang kinang ng talim nito. Tahimik na pinagmasdan yun ni Panyang. Hindi niya namalayan na napalunok na pala siya ng sarili niyang laway. Ito ang una mo magiging kaibigan, Panyang. Kaibigan po? Parang nakakatakot naman ang mukha ng kaibigan mo la. Mas nakakatakot ang mga aswang kaysa rito. Maingat na inabot ng matandahang patalim kay Panyang. Hawakan mo ito. Marahang tinanggap ng bata ang sandata gamit ang dalawa niyang kamay. Ngunit halos mapasigaw siya nang maramdaman niya na may kabigatan pala ang hawak niyang patalim. Ang bigat naman ito. Patalim ba ito pang araro? Hindi yan mabigat. Mahina lang ang mga braso mo. Aba, hindi po mahina ang braso ko. Sadyang malakas lang ang patalim na to. Sige nga, itaas mo. Huminga ng malalim si Panyang bago buong lakas na itinaas ang patalim. Ngunit ilang saglit pa lamang ay unti-unti na ito na bumababa. Lola, pwede bang magpahinga mo na ang patalim? Ang patalim na talagang pinapagod mo. Mukhang ako ang mapuputol nito bago pa sa aswang eh. Muli na namang natawa ang matanda. Kitang-kita niya sa mukha ng bata na nahirapan talaga ito na hawakan ng patalim. Huwag ka mag-alala. Hindi naman lakas ang unang ituturo ko sa'yo. Ang una mong pag-aaralan ay kung paano humawak ng patalim ng tama. Kapag mali ang paghawak mo, sarili mo ang unang masasaktan. Ganun po ba Lola yun? Agad na naging seryoso si Panyang. Mahigpit niyang hinawakan ng hawakan ng patalim habang nakikinig sa bawat salita na binibitiwan ni Lola Sabel. Sa ilalim ng lilim ng malaking punong mangga sa bakuran, doon nagsimula ang unang aralin ng bata na minsang nangarap lamang makabenta ng maraming isda. Hindi pa niya lubusang batid na ang simpleng paghawak niya sa patalim na yon ang magiging simula ng isang landas na unti-unti maglalapit sa kanya sa mga nilalang na hanggang ngayon, kwento pa lamang sa kanyang isipan. O ano? Handa ka pa rin bang matuto? Siyempre naman la. Sige na nga, ipagpatuloy na natin. Marahang itinuwid ni Lola Sabel ang pagkakahawak ni Panyang sa patalim. Inilapat niya ng konti ang mga daliri ng bata sa hawakan bago siya tumango. Ganyan, huwag mong higpitin ng sobra. Kapag masyadong mahigpit ang hawak mo, mabilis na mapapagod ang kamay mo. Kailangan na kalmado lang para hindi mabilis mapagod. Abay, parang tao rin pala ang patalim. Ayaw niya nang nasasakal. Ikaw talaga, Panyang. Ang dami mong baong kalokohan. Bahagyang ngumiti si Panyang bago muling itinaas ang patalim. Sa pagkakataong yon ay mas maayos na niya na nahahawakan. Ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga braso. Huwag mong isipin na kalaban ka agad ang haharapin mo. Ang una mong dapat matutuhan ay kung paano kontrolin ang sarili mong katawan. Kapag hindi mo kayang kontrolin ng patalim, ikaw mismo ang magiging panganib sa sarili mo. Tahimik na tumango si Panyang. Pinilit niyang huwag ibaba ang sandata kahit tila nangangalay na ang kanyang mga balikat. Ilang sandali pa ay kumuha si Lola Sabel ng isang tuyong katawan ng puno ng saging na nakahiga sa gilid ng bakuran at itinayo niya yon sa tapat ng bata. Ayan ang una mong kalaban. Napakunot noo si Panyang habang pinagmamasdan niya ang tuyong katawan ng saging. Lola, parang di naman gumagalaw ang aswang na yan. Syempre hindi talaga. Puno ng saging yan, hindi aswang. Mabuti naman. Akala ko, marunong nang magtago ang mga aswang sa loob ng puno. Sige na, subukan mong hiwain yan. Huminga ng malalim si Panyang. Mahigpit niyang hinawakan ng patalim at buong lakas na iwinasiwas yon. Ngunit imbes na tumama sa puno, dumiretso ang talim sa hangin at muntik pa siya na mawala ng balanse. Aray, parang ako pa ang natalo. Napailing ang matanda habang pinipigilan ng pagtawa. Kung tunay na aswang ang kaharap mo, malamang nakauwi na yun sa pamilya niya habang ikaw ay umiikot pa. Lola, baka naman pwede magsimula muna tayo sa manok. Mukhang mas mabait ang kalaban na yun. Hindi pwede, Panyang.
kapag natuto kang humiwa sa puno ng saging, saka tayo lilipat sa mas mahirap na pagsasanay. Hindi sumuko si Panyang. Muli niyang itinuwid ang kanyang tayo at huminga ng malalim. Mahigpit niyang hinawakan ng patalim. Saka itinuon ang tingin sa katawan ng puno ng saging. Naalala niya ang bawat itinuro ni Lola Sabel. Huwag magmadali, huwag pairalin ng takot. At hayaang sumabay ang katawan sa galaw ng sandata. Sa ikalawang pagkakataon, marahan niyang iniindayog ang patalim. Hindi na siya nagpumilit na humataw ng malakas. Sa halip, sinunod niya ang tamang tiyempo. Dumapo ang talim sa katawan ng puno at nag-iwan ng mababaw na hiwa. At sa sandali na yon, napangiti ang munting bata. Lola, tingnan mo, nagawa kong tama ng puno ng saging. Ang galing-galing ko, diba? Natamaan lang, hindi pa yan sapat para matakot ang aswang. Abay, maarte naman pala mga aswang. Gusto yata nilang malalim ang hiwa. Hindi sila maarte matitibay lang sila. Kaya kung gusto mong mabuhay, kailangan na mas matatag ka. Muling humawak si Panyang sa patalim. Sa bawat pag-indayog niya, ay unti-unti niyang nararamdaman ang tamang bigat nito. Hindi na siya ganoong natitinag tulad kanina. Bagamat nangangawit pa rin ang kanyang mga braso, ay hindi na niya yon pinapansin. Maya-maya, lumapit si Lola Sabel at tumayo sa kanyang likuran. Tandaan mo ito, Panyang. Ang patalim ay huling sandata lamang. Ang tunay na laban ay nagsisimula sa tibay ng isip. Kapag dinaig ka ng takot, kahit 10 patalim pang hawak mo, wala ring silbi yun. Natahimik ang bata. Hindi man niya lubusang maunawa ng ibig sabihin ng matanda. Tumatak naman yon sa kanyang isipan. Ilang ulit pa siyang pinaghiwa ni Lola Sabel sa puno ng saging. Unti-unting lumalalim ang mga hiwa na nililikha niya. Hindi man perpekto, ngunit kapansin-pansin na unti-unti na nga siyang natututo. Aba, mabilis kang matuto. Siyempre naman po, magaling ang guro ko eh. Napangiti si Lola Sabel. Bahagya niyang tinapik ang balikat ni Panyang bago itinuro ang isang maliit na kulungan sa gilid ng bakuran. Sa loob nito ay may 3 manok na walang tigil sa paghukay ng lupa. Mukhang marunong ka ng humawak ng patalim. Subukan naman natin ang susunod mong pagsasanay. Sinundan ni Panyang ng tingin ang itinuturo ng matanda. Nang makita niya ang mga manok, ay bigla siyang napangiti. Aba, manok nga. Akala ko po, hindi niyo susundan ang suggestion ko. Huwag ka masyadong matuwa. Hindi ibig sabihin na kapag manok ang haharapin mo, ay madali na ang pagsasanay. Abay, mas mabuti na to kaysa sa puno ng saging. Kahit pa paano, gumagalaw ang kalabang ko. Yan mismo ang dahilan kung bakit manok ang susunod mong pagsasanayaan. Kung hindi mo kayang sabayan ang kilos ng isang manok, paano mo sasabayan ang bilis ng isang aswang? Ang sabagay, mukhang may punto ka roon la. Lumapit si Lola Sabel sa kulungan at marahang binuksan ang maliit na pintuan nito. Agad na lumabas ang isang tandang at buong yabang na naglakad sa bakuran na para bang siya ang tunay na may-ari ng lugar. Huwag mo itong sasaktaan. Ang layunin mo lang ay matama ng buntot nito gamit ang patalim. Kapag nagawa mo yan ang hindi nasusugatan ng manok, masasabi kong marunong ka ng kontrol ng iyong sandata. Abay, kayang-kaya ko po yan la. Mukhang mas mabait naman ang kalaban kong to kaysa sa puno ng saging. Sana lang, huwag niya akong takbuhan. Pagkasabi pa lamang niya nito ay biglang kumaripas ng takbo ang tandang. Abay, teka lang. Hindi pa tayo nagsisimula. Uy, tandang, bumalik ka rito. Ang dawag mo naman. Napahalakak si Lola Sabel habang pinagmamasdan ang batang humahabol sa manok sa buong bakuran. Mabilis ang pagtakbo ng tandang. Paminsan-minsan pa ilumilipad ito ng bahagya upang makaiwas kay Panyang. Lola, mukhang alam yata nito na may patalim ako. Syempre, hindi mo nakakapagsalita ang mga hayop. Marunong silang makaramdam sa panganib. Hindi sumagot si Panyang. Patuloy lamang niyang sinusundan ang bawat galaw ng manok. Sa unay puro lakas ang ginagamit niya. Sa tuwing susubukan niyang iwas-iwas ang patalim, agad namang nakakaiwas ang tandang. Maya-maya ay napahinto siya at bahagyang yumuko habang hinihingal. Lola, parang ako yata ang pinapahirapan ng manok. Ano ba naman to? Ang hirap niyang tamaan. Huwag mong habulin. Obserbahan mo muna. Obserbahan? Oo, Panyang. Lahat ng nilalang ay may kilos na paulit-ulit. Kapag nalaman mo ang galaw ng kalaban mo, mas madali mo siyang mahahabol. Tahimik na tumango ang bata. Hindi na siya muling sumugod. Sa halip, pinagmasdan niya ang tandang.
Napansin niyang matapos itong tumuka sa lupa ay lilingon muna sa kanan, saka sa kaliwa, bago muling maglakad ng ilang hakbang. Ganun pala, alam ko yung gagawin ko. Unti-unti siyang lumapit, hindi na siya nagmamadali. Nang muling yumuko ang tandang upang tumuka. Mabilis, ngunit kontrolado niyang iniandayog ang patalim. Bahagyang nasagi nito ang mahabang balahibo ng buntot ng manok. Biglang pumailan lang sa hangin ang ilang mga balahibo. Sa wakas, natamaan din kita. Yay! Ang galing-galing ko. Napaatras ang tandang at mabilis na tumakbo palayo. Napangiti naman si Lola Sabel habang pinagmamasdan niya ang batang si Panyang. Magaling, hindi mo nasugatan ng manok. Ibig sabihin, marunong ka na magtimpi sa lakas ng iyong kamay. Lumawak ang ngiti ng bata. Pakiramdam niya ay napakalaki na ng kanyang tagumpay kahit ilang balahibo lamang ang kanyang natamaan. Lola, baka pwede na akong tawaging bantay ng mga manok? Huwag ka magmadali. Kapag aswang na ang kaharap mo, hindi yan tatakbo ng paikot-ikot. Ikaw ang hahabulin noon. Naku, mas gusto ko pa yatang magsanay ulit sa manok. Muli nga silang nagsanay ng ilang ulit. Habang tumatagal ay mas nagiging maingat ang bawat galaw ni Panyang. Hindi na siya padalos-dalos sumugod. Natutuhan niyang hintay ng tamang pagkakataon bago kumilos. Bagamat nangangalay na ang kanyang mga braso at mabigat na ang kanyang mga binti. Hindi siya nagreklamo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina sa tuwing nahihirapan itong huminga at ang pangakong gagawin niya ang lahat upang maipagamot ito. Nang magsimulang magkulay kahilang kalangitan, barahang ibinaba ni Lola Sabel ang kanyang kamay. Tama na muna, Panyang. Sapat na ang pagsasanay mo sa araw na to. Umuwi ka na at magpahinga. Bukas ay pagpapatuloy natin ang susunod mong aralin. Pinunasan ni Panyang ang pawis sa kanyang noo at saka isinandalang patalim sa puno ng mangga. Apola, maraming salamat po. Bukas, mas pagbubitihin ko pa. Magdala ka ng matibay na katawan at mahabang pasensya. Pareho mong kailanganin sa mga susunod na araw. Apola, paghahandaan ko po ang susunod na mga pagsasanay. Napangiti si Panyang bago magalang na nagmanos sa matanda. Pagkatapos ay tahimik niyang tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Tangan ang pag-asang unti-unti na siyang nahahanda para sa trabahong magdadala sa kanya sa baryo ng Hunyango. Halos dapit hapon na nang makarating si Panyang sa kanilang bahay. Mula pa lamang sa bakuran ay naaamoy na niya ang nilulutong ulam ng kanyang ina. Kaagad siyang pumasok sa loob at naratnan si Aling Dolores na naghahain ng pagkain sa maliit nilang hapag. Pagkakita sa anak ay agad na napangiti ang ginang. Aba, dumating na palang bantay ng mga buntis? Nanay naman, huwag mo na akong tawagin ganyan. Nagsasanay pa lang po ako. O siya, kamusta naman ang unang araw ng pagsasanay mo, anak? Marahang umupo si Panyang sa bangko at uminom muna ng isang basong tubig. Napabuntong hininga siya bago hinimas ang kanyang mga balikat. Abay, parang binugbog po ang katawan ko, Nay. Nangangali ang mga braso ko. Akala ko nung una, madali lang humawak ng patalim. Hindi pala, ang bigat-bigat pala nun. Sinabi ko sa'yo, hindi madali ang pinasok mong pagsasanay. Pero mabait si Lola Sabel. Hindi niya ako pinapagalitan kapag nagkakamali ako. Itinutuwid lang niya ang mali kong paghawak sa patalim. Tapos sinuulit namin hanggang sa makuha ko. Tahimik na nakinig si Aling Dolores habang nakangiti. Nay, alam mo po ba, nung una, puno lang ng saging ang pinaghihiwa ko. Tapos kanina, abay manok na ang pinahabol sa akin. Manok? Apo, ang bilis tumakbo. Akala ko nga ako ang sinasanay ng manok eh. Napagod ako sa kakahabol sa kanya. Naku, pinagod ka pala ng manok, anak. Ganun na nga, Nay. Alas maubos ang hininga ko sa kakahabol. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Lola Sabel na wag puro lakas ang gamitin. Ang sabi niya, kailangan ko na munang pag-aralan ng galaw ng kalaban bago kumilos. Abay, epektibo nga. Natamaan ko ang buntot ng manok, Nay. Lumawak ang ngiti ni Aling Dolores. Makikita sa kanyang mga mata ang pagmamalaki sa anak. Magaling pala talagang tagapagsanay si Lola Sabel. Apo, mabait na matyaga pa. Kahit pa ulit-ulit ako nagkakamali, hindi siya nagsasawang turuan ako. Kaya sinabi ko nga sa kanya, ang swerte ko dahil siya ang nagang tagapagsanay ko. Ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay mo, anak. Basta tandaan mo ang lahat ng tinuturo ni Lola Sabel, ha? At huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Apo, Nay, pangako po, pagbubutihin ko. Abay sa dami na itinuro ni Lola Sabel, hindi pwedeng mabigo siya sa dulo.
Kailangan na maging mahusay ako para hindi mapunta sa wala ang mga oras na ginugugol niya sa akin sa pagtuturo. Kinabukasan, muling nagtungo si Panyang sa bahay ni Lola Sabel. Mas maaga pa siyang dumating kaysa noong unang araw ng kanyang pagsasanay. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay naroon na siya sa bakuran ng matanda, tangan ang patalim na ipinahiram sa kanya. Bagamat bahagya pa ring nananakit ang kanyang mga braso dahil sa pagsasanay kahapon, hindi niya yun inalintana. Sa halip, mas lalo pa siyang ginanahan na matuto. Naratnan niya si Lola Sabel na nagdidilig ng mga halamang gamot sa bakuran. Magina umaga pula. Magandang umaga rin Panyang. Aba, mukhang masipag ang bata ngayon. Siyempre naman po, baka mamaya ay maunahan pa ako ng mga manok nyo. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako ang haharapin mo ngayon. Talaga po? Ano kaya ang sunod na haharapin ko? Huwag nyo namang sabihin kalabaw na. Hindi rin, pero mas mahirap ang pagsasanay mo ngayon. Pagkasabi nito, ay dinala siya ng matanda sa ilalim ng malaking punong mangga. Mula sa isang sulok ng bakuran na ikumuha si Lola Sabel ng 3 bugkos ng tuyong kawayan na magkakaiba ang haba. Isa-isa niya itong itinayo sa lupa na may pagitan sa isa't isa. Ngayon, hindi na sapat ang simpleng tama lang. Kailangan mong matama ng 3 kawayan ng sunod-sunod nang hindi ka humihinto sa paggalaw. Nanlaki ang mga mata ni Panyang. Hindi pa man niya nasusubukan, ngunit agad na siyang nahirapan. Abay parang sumasayaw na pala ang pagsasanay natin. Abang tumatagal, pahirap ng pahirap. Ganon talaga Panyang. Kapag huminto ang katawan mo sa totoong laban, maaaring yun ang huling paghinto mo. Biglang naging seryoso si Panyang. Mahigpit nang hinawakan ng patalim at huminga ng malalim. Sa hudyat ni Lola Sabel, mabilis nang inindayog ang patalim. Tinamaan niya ang unang kawayan, ngunit sumobra ang lakas ng kanyang pagwasiwas, kaya nawalan siya ng balanse at muntik pang matumba bago marating ang ikalawa. Hindi lakas ang kailangan Panyang, kontrol at tiyempo. Sige, ulitin mo. Tahimik na tumango si Panyang. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, saka muling pumwesto. Batid niyang mas mabigat ang pagsasanay ngayon kaysa kahapon, ngunit determinado siyang malampasan ng bawat hamon na inihahanda ni Lola Sabel. Huminga siya ng malalim bago muling iwinasiwas ang patalim. Sa pagkakataong yun ay hindi na siya nagmadali. Tinamaan niya ang unang kawayan, saka mabilis na inikot ang kanyang katawan upang abutin ang ikalawa. Bahagya niya itong nasagi, ngunit hindi sapat ang lakas ng pagkakatama. Pagsapit sa 3 kawayan, ay tuluyan na siyang nawalan ng tiyempo. Nakula, parang mas nahihilo pa yata ako kaysa sa mga kawayan. Huwag mong isipin na 3 kawayan ang kaharap mo. Isipin mong isang kalaban lamang sila na palipat-lipat ng pwesto. Abay, ang hirap naman ng Lola Sabel. Parang nalilito ko ang sarili ko. Ganyan din ang mga aswang. Nililito nilang ang isip ng kanilang kalaban. Kaya kung madali kang malito, matatalo ka kaagad. Ganun pala yun? Naku, mautak pala mga kampo ng kadiliman. Kailangan na mas mautak ako kaysa sa kanila. Muli niyang hinawakan ng patalim at ipinikit sandali ang mga mata. Nang muli niya itong idilat, mas kalmado na ang kanyang paghinga. Mabilis nang tinamaan ang unang kawayan. Kaagad niyang ibiniling ang kanyang katawan sa ikalawa. Saka tuloy-tuloy na inindayog ang patalim patungo sa 3. Sunod-sunod na imalingaw-ngaw ang tunog ng pagkakatama ng patalim sa 3 kawayan. Pumalakpak si Lola Sabel habang may ngiti sa kanyang labi. Tuwang-tuwa siya sa ipinakita ni Panyang. Magaling, yan ang gusto kong makita. Napangisi si Panyang at taas noo na humarap sa matanda. Abay kaya ko naman pala Lola. Akala ko kanina hanggang pagtumba lang ng kawayan ng talento ko. Huwag kang magpakampante. Isang beses mo palang nagagawa yon. Apola, ulitin natin. Baka isipin ng mga kawayan na tsamba lang yun. Kakaya naman sa kanila. Eto na, uulitin na. Para magkaalaman kung tsamba lang ba talaga o sadyang nagiging maangas na ako. Muli siyang pinaghampas ni Lola Sabel sa 3 kawayan. Sa bawat pag-uulit ay mas bumibilis ang kanyang pagkilos. Hindi na siya nawawala sa balanse at unti-unti na rin gumaga ng paghawak niya sa patalim. Bagamat nanginginig na ang kanyang mga braso sa pagod, hindi niya hinayaan na manaig yun. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, itinaas ni Lola Sabel ang kanyang kamay bilang hudyat ng pagtatapos ng pagsasanay. Tama na muna Panyang, sapat ng ginawa mo ngayon. Marahang ibinaba ng bata ang patalim at saka pinunasan ng pawis na tumutulo sa kanyang mukha.
Abay, mabuti naman la. Akala ko, madadagdagan pa ang mga kawayan. Paubos na kasi ang lakas ko. Bukas naman ulit. Magpahinga ka muna ah. Kailangan mong alagaan ang katawan mo ah. Dahil mas mabibigat pa ang mga susunod na pagsasana ay. Apolo, maraming salamat po. Bukas, mas pagbubitihin ko pa. Napangiti ang matanda habang pinagmamasdan ang batang unti-unting naglalakad pa uwi. Sa loob lamang ng 2 araw, kitang-kita na niya ang pag-unlad ni Panyang. Hindi lamang sa paghawak ng patalim, kundi maging sa tibay ng loob at determinasyong matuto. Mula noon, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Panyang ang pagsasanay. Sa pagsikat pa lamang ng araw ay nagtutungo na siya sa bahay ni Lola Sabel. At kapag dapit hapon na, ay saka lamang siya umuuwi. Makalipas ang maraming araw ng walang sawang pagsasanay, hindi na si Panyang ang dating mahina at kabadong bata. Mas naging mabilis ang kanyang pagkilos, mas matatag ang kanyang loob, at higit sa lahat, natutuhan niyang gamitin ng wasto ang bawat kagamitan na maaaring maging sandata laban sa mga aswang. Napatunayan niya kay Lola Sabel na handa na siyang humakbang patungo sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Nanay, bukas ako aalis. Sasamahan ako ni Lola Sabel papunta sa bari ng Hunyaho. Biglang natigil si Aling Dolores sa pagtutupi ng mga damit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin sa kanyang anak. Kahit alam na niyang darating ang araw na yon, hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng takot. Ang bilis naman ng panahon anak, parang kailan lang. Nagsisimula ka palang magsanay. Oo nga po, Nay. Parang kahapon lang ako nagsimula. Pero ngayon, marami na ako natutuhan. Sabi pa nga ni Lola Sabel, mahusay na raw ako. Kaya pwede na ako maging tagapagbantay ng mga buntis. Ang galing mo naman anak, mabilis kang matuto. Sa gitna ng usapan ng mag-ina, biglang pumasok si Mimi. Narinig nito ang winika ni Panyang. Ate, aalis ka na talaga. Mimi, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako habang buhay roon. Pero baka may aswang na kurutin ka ate. Abay kung kukurutin nila ako, kukurutin ko rin sila pabalik. Naku, huwag nila akong sisubukan. Ikaw talagang bata ka, kahit kailan. Hindi mo nawawala ang kakulitan mo. Marahang hinawakan ni Aling Dolores ang magkabilang kamay ng kanyang anak. Anak, tandaan mo ang lahat ng itinuro ni Lola Sabel sa'yo ha. Huwag ka magpapadala sa takot at huwag ka magpapabaya sa sarili mo. Mag-iingat ka ron. Apo, Nay, hindi masasayang ang lahat ng pagsasanay ko. Isa pa, hindi ako magpupunta rin para makipagsapalaran lang. Pupunta ako rin para makapag-ipon ng pera at maoperahan ka. Nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Dolores. Agad niya itong pinahid at pilit na lamang nang umiti. Ang kailangan ko lang ay makabalik ang ligtas. Ang pinakamahalagang iuuwi mo sa amin anak. Apo, Nay, pangako, babalik ako ng buong buo. Walang lapis, walang kulang. Mimi, ikaw na muna ang bahala kay inay ha. Huwag mo siyang pababayaan. Apa, Ate Panyang, huwag mo nang pababayaan ang sarili mo. Magtatampo ako kapag nagpatalo ka sa mga aswang. Naku, hindi nila ako matatalo. Marami akong baong kaalaman at sandata bago ako pupunta ron. Siya nga pala, may binigay palang pera si Lola Sabel. Para saan naman yan anak? Pambili po ng bigas at kamot nyo. Naku, nag-abala pa talaga siya. Nakakahiya naman sa kanya. Huwag na kayong mahiya, Nay. Si Lola Sabel ang kusang nagbigay nito. Babawi na lang ako sa kanya kapag may sahod na ako. Pakisabi na lang na maraming salamat sa perang to ah. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw ay naghanda na sina Panyang at Lola Sabel sa kanilang paglalakbay. Nakasukbit sa baywang ng bata ang kanyang patalim habang nakasabit naman sa kanyang balikat ang isang maliit na bayong na naglalaman ng asin at bawang. Mga halamang gamot at iba pang kagamit ang itinuro sa kanya ng matanda. Si Lola Sabel naman ay may dalang lumang supot na puno ng mga gamit na maaaring kailanganin nila sa kanilang paglalakbay. Tahimik silang naglakad sa makitid na daang napapalibutan ng matatayog na puno. Habang tumatagal ay lalong nagiging masukal ang kagubatan. Unti-unting nawawala ang huni ng mga ibon. At napapalitan ito ng nakabibinging katahimikan. Tanging mga yabag nila sa tuyong dahon ang maririnig sa paligid. Lola, malayo pa po ba ang bari ng Hunyango? Konti na lang kapag naramdaman mong tila bumibigat ang hangin sa paligid. Ibig sabihin, malapit na tayo. Napatingin si Panyang sa magkabilang gilid ng daan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay unti-unting lumalamig ang paligid kahit mataas pa naman ang sikat ng araw.
Makalipas ang ilang minutong paglalakad, narating nilang isang lumang tarangkahang yari sa kahoy. Halos matabunan na ito ng mga gumagapang na baging. Sa itaas nito ay nakaukit ang salita na baryo ng Hunyango. Napahinto si Lola Sabel at tumingin sa bata. Nandito na tayo, Panyang. Marahang humakbang si Panyang papasok sa baryo. Agad niyang napansin ang kakaibang anyo ng lugar. Halos lahat ng bahay ay yari sa lumang kahoy at magkakadikit ang pagkakatayo. Mahigpit na nakasara ang mga bintana at pintuan na parabang walang taong naninirahan sa loob. Wala ring maririnig na tawanan ng mga bata o usapan ng mga nakakatanda. May mga tao bang naninirahan dito la? Wala kasi akong makita eh. Huwag kang magpanilang sa katahimikan. Maraming tao nakatira dito. Sadyang maingat lamang sila. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, napansin ni Panyang ang ilang bahay na may nakasabit na mga bawang, krus at mga supot ng asin sa may pintuan. Ang iba na may mga pulang tela at mga halamang gamot na nakabitin sa kanilang bintana. Ang dami naman po nilang pinangga. Mukhang hindi makaporma ang mga aswang ah. Kailangan nilang gawin yan kapag sumapit ang gabi. Nagiging mapanganib ang baryong ito. Hindi lahat ng nilalang na gumagala sa dilim may tao. Hindi na muling nagsalita si Panyang. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang patalim habang tahimik na sinusundan si Lola Sabel. Sa unang pagkakataon ay tunay niyang naramdaman na hindi na siya nasa dati nilang baryo. Nasa lugar na siya kung saan ang bawat bahay ay may sariling kwento ng takot at ang bawat pagsapit ng gabi ay maaaring maging simula ng pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Halika, Panyang, sumunod ka sa akin. Pupuntahan natin ang tahanan ng mga buntis. Tahimik na tumango si Panyang at agad na sumunod sa matanda. Makalipas ang ilang sandali na paglalakad ay narating nila ang isang malaking tahanang yari sa matitibay na kahoy at bato. Napalilibutan ito ng matataas na bakod habang ang tarangkahan nito ay may nakasabit na mga halamang gamot, bawang at mga supot ng asin bilang panangga sa masasamang nilalang. Sa labas ng tahanan ay nakatayo ang mga antingera. Ang iba ay mga dalagang nakasukbit ang mga patalim sa baywang. Samantalang ang iba na may matatandang babae na bagamat may edad na ay matatag pa rin ang tindig. Tahimik silang nagbabantay sa paligid. Wari ay laging handang humarap sa anumang panganib. Lola, sila po ba ang mga bantay ng mga buntis? Oo, Panyang. Sila ang mga antingera nagbabantay sa mga buntis na naninirahan sa loob ng tahanang ito. Simula ngayon, makakasama mo na sila. Pero bago yan, ipapakilala mo na kita kay Tandang Morita. Sino po ba si Tandang Morita? Siya ang kaibigan kong antingera, tagapagmahala ng tahanan ng mga buntis. At siya rin ang nagbibigay ng sahod sa mga bantay. Ganun po ba? Tara po, hanapin natin siya para makalala ko din siya. Nang mapansin sila ng isa sa mga matatandang antingera, agad silang pinapasok sa loob ng bakuran. Sa ilalim ng isang malaking punong mangga ay nakaupo ang isang matandang babae na may mapuputing buhok at seryosong mukha. Paglapit nila Lola Sabel ay marahan itong tumayo. Morita, kamusta ka na? Ikaw pala yan, Sabel. Abay, matagal kitang hindi nakita. Napadalaw ka yata. Oo nga, siya nga pala. Nabalitaan ko naghahanap ka ng dagdag na bantay sa tahanan ng mga buntis. Heto, isinama ko si Panyang. Mahusay ang batang ito at tanda na magsilbi dito. Napatingin si Tandang Morita kay Panyang mula ulo hanggang paa at bahagya itong napailing. Bata pa yata ang isang ito, Sabel. Baka pati sarili niya ay hindi pa niya kayang ipagtanggol. Paano pa ang mga buntis? Napayuko si Panyang. Nalungkot siya sa winika ni Tandang Morita. Alam ko pong bata pa ako, Tandang Morita, pero handa po ako matuto at magtrabaho. Huwag mong maliitin ang batang yan, Morita. Ilang araw ko siyang sinanay. Marunong na siyang humawak ng patalim at gamitin ang mga kagamitang panlaban sa aswang. Hindi ko siya dinala dito kung wala akong tiwala sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ni Tandang Morita ang bata. Muli siyang napailing, lalo na nang mapansin niya ang payat na pangangatawan ni Panyang. Hindi sapat ang tapaang kung kulang sa karanasan. Isa pa, mukhang mahina ang batang yan. Masyado siyang maliit para makipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Biglang lumuhod si Panyang sa harap ng matanda. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina. Tanggapin niyo na po ako, Tandang Morita. Kailangan ko po ang trabahong to.
May sakit po sa puso ang nanay ko at nag-iipon po ako ng pera para sa operasyon niya. Pangako po, pagbubutihin ko ang trabaho ko. Hindi ko kayo bibiguin. Parang awa niyo na po. Nagkatinginan sina Lola Sabel at Tandang Morita. Ilang sandali ding nanatiling tahimik ang matanda bago siya napabuntong hininga. Sabel, mukhang hindi lang tapang ang itinuro mo sa batang ito. Mabuti rin ang puso ng batang yan, Morita. Sigurado ako, hindi ka niya bibiguin. Marahang umiti sa Tandang Morita habang nakaharap kay Panyang. Sige, tinatanggap na kita Panyang bilang isa sa mga bantay ng mga buntis dito. Pero tandaan mo, hindi biro ang trabahong papasukin mo. Kailangan na matalas at matibay ang loob mo. Agad na tumayo si Panyang at napangiti. Maraming salamat po Tandang Morita. Hindi po kayo magsisisi sa pagtanggap niyo sa akin. Pagbubutihin ko po talaga ang trabaho ko. Walang mapagsidlan ang tuwa na nadarama ni Panyang ng sandaling yon at ganoon din si Lola Sabel. Masayang masaya siya para sa munting batang sinanay niya na makipaglaban. Eto na ngayon Panyang, matutupad mo na ang pangarap mo para sa iyong ina. Pagbutihin mo ang trabaho mo. Apo Lola, maraming salamat po sa tulong mo. Pati na rin sa kaalaman na ibinahagi mo sa akin. Palagi pong nakatatak sa puso't isipan ko ang lahat ng iyong mga itinuro. Sige Panyang, magpakatatag ka para sa pamilya mo. Napangiti si Panyang at niyakap ang matanda. Pagkatapos ay muling nag-usap sina Lola Sabel at Tandang Morita patungkol sa kanila na mga buhay-buhay. Hindi nagtagal, nagpaalam na din si Lola Sabel. Samantalang naiwan naman si Panyang sa tahanan ng mga buntis. Buo na ang kanyang loob na harapin ang mga aswang bilang bahagi ng trabaho na pinili niyang pasukin. Mga antingera, ipinapakilala ko sa iyo ang ating bagong kasamahan. Siya si Panyang, ang batang antingera. Bakit ang liit niya Tandang Morita? Marunong ba siya makipaglaban sa mga aswang? Naku, baka umiyak lang siya kapag nakakita siya ng mga aswang. Grabe ka naman sa akin ate. Hindi naman ako iyakin. Baka ang mga aswang ang iyak sa akin. Mukhang matibay naman ang batang ito. Sabi pa nga ng kaibigan kong si Sabel, siya raw ang nagsanay kay Panyang. Mahusay na ang tingerang matandang yon, kaya naniniwala akong naturuan niya ng husto ang batang yan. Tama ka po Tandang Morita. Naturuan talaga ako ng gusto ni Lola Sabel. Hindi niya ako dinala dito. Hanggat hindi pa ako mahusay, dumaan muna ako sa maraming pagsubok bago ako napadpad rito. Mabuti naman kung ganoon. Umaasa ako na hindi mo kami bibiguan Panyang. Hindi po talaga Tandang Morita. Kinabukasan, tinawag ni Tandang Morita si Panyang upang samahan siyang maghatid ng pagkain sa loob ng tahanan ng mga buntis. Magkasabay nilang binuhat ang dalawang malaking belao na puno ng mainit na pagkain bago sila pumasok sa loob ng gusali. Ang dami naman itong pagkain Tandang Morita. Punong-puno ang belao. Siguro malalakas kumain ng mga buntis. Hindi naman Panyang, sadyang marami lang sila. Kaya marami rin ang pinapahanda kong pagkain. Bakit ang daming buntis dito Tandang Morita? Ayaw ba nilang manirahan sa mga bahay nila? Dito sila, pinapanatiling ligtas. Hanggat hindi pa sila nanganganak, dito muna sila naninirahan upang mabantayan ng mga antingera. Sila din na nagpapasahod sa mga antingera. Magastos palang mabuntis sa baryong to. Ganun na nga Panyang, kung ayaw nilang manirahan dito, abay malalagay sa panganib ang buhay nila. Marami kasing mga aswang ang umaakyat sa mga kabahayan at mga buntis ang puntiray nila. Ganito pala ang anyo ng tahanan ng mga buntis. May mga nakasapit na bawang sa bintana, may mga halamang gamot at maliliit na supot ng asin. Mga buntis, kain na. Dumulog na kayo dito sa mahabang mesa at na makapaghapunan na kayo. Wow, kainan na raw. Tara na, upakan na natin ang mga pagkain. Damihan natin para busog na busog tayo. Ikaw talaga Celia, ang takaw mo pagdating sa pagkain. Hinay-hinay lang para hindi masyadong lumaki ang bata sa loob ng tiyan mo. Sige ka, may hirapan ka talaga sa pag-ere niyan. Ang sarap-sarap kasi ng mga pagkain, Mimay. Ganadong-ganado akong kumain. Kaya huwag mo nga akong pakialaman. Bunga nga ako ito at malaya akong kainan ng lahat ng gusto ko. Masarap nga ang pagkain, pero mahirap umiri kapag malaki ang bata. Kaya matuto ka mag-control pagdating sa pagkain, Celia. Maawa ka naman sa sarili mo. Napangiti na lamang si Panyang habang pinagmamasdan niya ang dalawang buntis na tila nagtatalo. Ginala niya ang kanyang tingin at natanaw niya ang iba pang mga buntis na abala sa kanya-kanyang gawain. Ang ilan ay nakaupo at nagkukwentuhan. Ang iba na may nagpapahinga
habang ang ilan ay marang hinihimas ang kanilang malalaking tiyan. Bago tayo kakain, ipapakilala ko muna sa inyo ang bago niyong bantay. Ang batang ito ay si Panyang. Siya ang magiging isa sa mga antingerang magbabantay sa inyo araw at gabi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po ulit si Panyang. Bata man ako sa inyong paningin. Kaya ka namang pumaslang ng kampo ng dilim. Mukhang gusto na agad kita, Panyang. Ganyan ang tipo ng mga taong gusto ko. Mga malalakas ang loob kahit maliliit ang katawan. Siguraduhin mo lang ha, na mababantayan mo kami. Sayang ang pera na pinapasahod namin kung mapapahamak lang naman ang anak ko. Wika ng babaeng si Celia. Huwag ka po mag-alala, Ate Celia. Hindi ka magsisisi. Tsatsakin ko na hindi makakaporma ang mga aswang. Akong bahala sa kanila. Kung kinakailangang ingundgund ko sila sa asin, gagawin ko talaga para lang maprotektahan kayo. Tama yan, Panyang. Ingud-ngud mo sa asin ng mga aswang para matigil na sila sa kademonyohan nila. Kung hindi lang ako buntis, abay, ilalampaso ko talaga sila. Makikita talaga nila kung gaano ako katapang. Kahit buong angkan pa sila, hindi ko sila atrasan. Pag-uuntugin ko pang mga ulo nila. Ang tapang-tapang ko pa naman. Pagyayabang pa ng buntis na si Celia. Mukhang nagugutom ka na yata, Ate Celia. Parang umakit na ang hangin sa ulo mo. Ang mabuti pa, kumain na po kayo. Kakapasok pa lang ng bata, pero napansin niya na kaagad ang kahanginan mo, Celia. Abay, totoo ngang gutom ka na. Kung ano-ano na kasi ang lumalabas sa bibig mo kahit wala namang katotohanan. Tara, kain na tayo. Epal ka talaga, Mimay, kahit kailan. Gusto ko lang naman sana magyabang kay Panyang. Huwag ka na magyabang, Celia. Tunog pa nga lang ng aswang, tumitindig na ang balahibo mo eh. Paano na lang kaya kapag nasa harapan mo na? Naku, baka sa sobrang takot mo, ikaw ang malalampaso ng aswang. Huwag na kayo magbangayin mga puntis. Pare-pareho naman kayong bahag ang bundot pagdating sa aswang. Ang mabuti pa, kumain na po kayo. Naku, ang sarap pa naman ng mga ulam nyo. Pero paalala lang, hinay-hinay lang sa pagkuha ng pagkain. Masayang pinagsaluhan ng mga buntis ang pagkain na inihanda ni Tandang Morita. Pagsapit ng dilim ay nagsimula ng unang gabi ni Panyang bilang bantay ng mga buntis. Magkakatabing nagbabantay sa harap ng tahanan sina Aling Pasita, Tandang Iska, at ang dalawang dalagang antengerang sina Elena at Marimar. Mahigpit na hawak ni Panyang ang kanyang patalim habang palingalinga sa paligid. Uy, bata, ikaw ba talagang bagong bantay? Apa, Ate Elena? Bakit po? Hindi ba halata na marunong ako magbantay? Mukha ka kasing mas bata pa sa bunso kong kapatid. Maliit lang po ako, pero hindi ibig sabihin na naidawag na ako. Napangiti ang dalawang dalaga, ngunit si Aling Pasita ay napailing. Huwag kang masyadong matapang, Ineeng. Ang mga aswang dito ay hindi parang mga manok na hinahabol mo lang. Abay, alam ko naman po yun, Aling Pasita. Hindi ko rin naman balak habulin ng manok dito. Kakapagod kaya yun. Napatawa si Marimar, ngunit agad ding naging seryoso ang lahat nang makarinig sila ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Tumahimik kayong lahat. Mukhang may biglang dumating sa itaas. Kailangan nating maging alisto. Sabay-sabay silang tumingala sa itaas. Isang malaking ibon ang natano nilang paikot-ikot na lumilipad sa ibabaw ng tahanan. Maya-maya ay dumapo ito sa bubong. Sa isang iglap ay nagsimulang magbago ang anyo nito hanggang sa tuluyang maging isang maitim na nilalang na may mapupulang mata. Aswang! Ihanda niyo ang mga patalim! Agad na bumunot ng patalim si Panyang at mabilis na humakbang papunta sa gilid ng bahay. Ako nang bahala. Hoy bata, bumalik ka rito. Panyang, wag. Bata ka pa, hindi mo pa kayang lumaban sa aswang. Huwag kang masyadong pabida, baka mabigo ka lang. Kung palagi niyo akong pipigilan dahil bata ako, kailan pa ako matututong lumaban? Matigas talaga ang ulo mo. Baguhan ka pa lang dito. Hindi mo pa kabisado ang galawan ng mga aswang. Hayaan mong kami ang pumaslang sa nilalang na yan. Ako na lang po, Lola Pasita. Maghintay lang kayo sa ilalim para makapagpahinga rin kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mukhang pagod na kasi kayo eh. Sa isang iglap, mabilis na umakyat si Panyang sa bubong. Pagharap niya sa aswang, ay agad siyang sinugod nito. Isa ka lang hamak na bata. Nagsasayang ka lang ng buhay mo. Para kang isdang bigla na lang kumagat sa pain nang hindi nag-iisip. Abay, wag mo akong maliitin. Matanda aswang.
Marami na ako napagpraktisan. Mga puno ng saging at manok lang naman ang kaya mong kalabanin. Abay, kilala mo pa pala ang mga pinapraktisin ko ah. Mukhang may chismosa rin palang aswang. Napangilabot ang nilalang at biglang kumaripas ng sugod. Mabilis naman na iniwas ni Panyang ang unang atake nito. Hindi ka aabot ng bukas. Pasensya ka na. Marami pa akong balak gawin sa buhay. Hindi ako magpapadaig sa isang mabansit at pangat na aswang. Muli na namang sumalakay ang nilalang. Itinaas nito ang matutulis nitong kuko upang dagitin ang mukha ng bata. Ngunit mabilis na yumuko si Panyang. Agad niyang iwinasiwas ang patalim. Subalit nakalundag ang aswang at muli itong nakaiwas. Masyado kang mabagal kumilos. Abay, syempre. Hindi pa ako naghahaponan. Pero hintayin mo lang, luluha ka rin ng dugo. Puro kakayabangan. Wala ka naman binatbat. Muling napasugod ang nilalang. Sa pagkakataong yun ay nagkunwari si Panyang na mawawala ng balanse. Nang akmang susunggab na ang nilalang, mabilis nang iniwas ang kanyang katawan. Nahuli rin kita. O sino ngayon sa ating dalawang mahina? Buong lakas niyang isinaksak ang patalim sa dibdib ng nilalang. Napaatras ang nilalang habang mahigpit na hawak ang dibdib nito. Narinig ni Panyang sa loob ng bahay ang sigawan ng mga buntis. Hindi maaari. Kailangan ko pang mabuhay. Sabi ko sa'yo, huwag mong maalitin ang mga bata. Sa huling pagkakataon ay sinubukan pang sugurin ng aswang si Panyang. Ngunit mabilis nang inindayog ang patalim at tuluyang tinapos ang laban. Napasigaw ang aswang bago ito bumagsak mula sa bubong. Nanlaki ang mga mata ni na Elena at Lola Pasita nang matanong nila ang pagbagsak ng aswang sa lupa. Hala, napas lang niya talaga ang aswang? Abay, mukhang hindi pala natin dapat minamalit ang batang ito. May taglay siyang kakayahan na hindi pa natin natutuklasan. Mabilis na bumaba si Panyang mula sa bubong at nakangising lumapit sa mga kasamahan niya na antingera. Ayun, tinuldukan ko na ang buhay ng aswang. Masyado kasing mayabang. Ang galing mo palang lumaban, Panyang. Daig mo pa kami ni Marimar. Nung una hindi ako naniniwala sa'yo dahil bata ka pa. Pero ngayon, naniniwala na ako sa kakayahan mo. Ang galing mo. Sinanay kasi ako ni Lola Sapil. Siya ang dahilan kung bakit ako naging matapang na harapin ng mga pangat na aswang. Kung sa bagay, mahusay naman talaga si Aling Sabel. Nakasama namin siya noon at halos sa bully niya ang mga aswang para lang mapas lang niya. Kinabukasan, mabilis na umabot kay Tandang Morita ang balita patungkol sa katapangan na ipinamalas ng batang antingera. Labis siyang natuwa sa kanyang nalaman. Binabati kita sa ginawa mo pagpaslang sa mga aswang, Panyang. Mabuti naman at hindi mo ako binigo. Hindi rin ako nagkamaling tanggapin ka sa trabahong ito. Maraming salamat po, Tandang Morita. Makakaasa ka pong pagbubutihin ko pa po lalo. Siya nga pala, may bonus kang 1,000 sa katapusan ng buwan. Bonus? Abay, para saan naman yung Tandang Morita? May pa-bonus pa ba sa mga batang magkakinda? Nagbibigay ako ng 1,000 bonus kapag nakapas lang ng aswang. Ay talaga ba, Tandang Morita? Ang sarap naman pakinggan yan. Kung ganun, dadamihan ko pa ang pagpaslang sa mga aswang para marami rin akong bonus. Tama yan, Panyang, para mabilis maubos ang mga kampo ng kadiliman. Sa paglipas ng maraming araw, mas lalo pang napatunayan ni Panyang ang kanyang kahusayan. Hindi niya binigo si Tandang Morita. Halos gabi-gabi siyang nakapas lang ng mga aswang. Kaya naman ay marami siyang matatanggap na bonus pagdating ng sahuran. Naging malapit na rin siya sa lahat ng mga buntis dahil sa kanyang kakulitan na nagbibigay sigla sa bulwagan na yon. Ay, Ate Mimay, anong ginagawa mo rito sa labas? Bumalik ka din sa loob po. Nagpapahangin lang ako, Panyang. Ang init kasi sa loob eh. Ikaw talagang buntis ka. Masyado kang pasaway. Sinabi ko na nga sa'yo na huwag kang lalabas dahil delikado dito sa labas. Kapag ikay kinain ng aswang, abay ewan ko na lang talaga. Ang init talaga eh. Mabuti pa rito sa labas malamig ang simoy ng hangin. Samantalang sa loob, para akong sinisilaban ng apoy. Mamili ka, Ate Mimay. Ang makalanghap ng malamig na simoy ng hangin o dagitin ka ng aswang at pagpiesta ng mga angkan nila. Tapos kakainin din nila ang sanggol mo sa sinapupunan mo. Aray ko, ang sakalap naman nun. Oo na, Panyang. Eto na, papasok na ako sa loob. Ikaw naman, tinakot mo kaagad ako. Hindi kita tinatakot, ate. Totoo ang sinasabi ko.
Talagang tatangin ka ng aswang kapag pagala-gala ka sa labas. Ano pang hinihintay mo? Sibat na. Pagkapasok ni Mimay, biglang dumating si Tandang Morita. May bitbit itong lagay ng mga pera. Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga antingera. Heto nang hinihintay ng lahat. Mamimigay na ako ngayon ng sahod. O heto, tanggapin niyo. Ang bango naman ng perang to, Tandang Morita. Mabango talaga ang pera kapag galing sa pinaghirapan, Elena. O siya, pagbutihin niyo pa mga trabaho niyo para marami pa kayong sasahurin. Ikaw pa niya bakit ang tahimik mo? Hindi ka ba natutuwa sa sahod mo? Kung tutuusin, ikaw nga ang may pinakamalaking sahod ngayong buwan. Dapat nga iabot tayo nga ngiti mo. Nabigla lang po ako, Tandang Morita. Teka, mali ba ang bilang ko? Hindi po, Tandang Morita. Ang ibig kong sabihin, nabigla ako kasi hindi ko akalain ganito kalaking sasahurin ko. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito karaming pera. Kaya napapaisip ako kung para ba talaga sa akin ang lahat ng to. Para sa'yo talaga yan, Panyang. Marami kang natanggap na bonus. Dahil marami ka ring napastang ng mga aswang. Napakausay mo kasi makipaglaban. Maraming salamat po sa perang to, Tandang Morita. Malaking tulong po ito para sa operasyon ni nanay. Walang anuman, Panyang. Bungay ng pagiging masigasig mo. Pwede po ba akong umuwi sa amin? Ibibigay ko lang sana kay Ina yung perang to. Nako, hindi ka pa pwede magbakasyon. Alam mo naman, mas lalo pang naging mainit ang pananalakay ng mga aswang. Kailangan ka ng mga kasamahan mong antingera. Isang araw lang naman ako aalis, Tandang Morita. Kailangan ko lang talagang maiuwi sa bahay ang perang to. Baka kasi wala ng pagkain si Nanay at Mimi. Maawa ka na po sa akin. Babalik agad ako kapag naibigay ko ng pera. Sige, pabibigyan kita, Panyang. Basta bumalik ka kaagad. Alam mo naman, ikaw ang pinakamahusay sa lahat ng mga bantay. Maraming salamat po, Tandang Morita. Pangako, babalik ako agad. Masayang nilakbay ni Panyang ang landas pauwi sa kanilang bahay. Naratnan niya sina Mimi at Aling Dolores na magkasamang kumakain sa hapagkainan. Nay, Mimi, nandito na ako. Mabuti naman at nakapagbakasyon ka, anak. O ano, kamusta ang trabaho mo? Maayos naman po, Nay. Nagustuhan ka agad ako ni Tandang Morita. Ang dami ko kasing pinaslang na aswang. Ginamit ko lahat ng mga natutuhan ko mula kay Lola Sapel. Aba, ang husay pala talaga ng anak ko ah. Halika, kumain ka muna. Alam ko nagugutom ka na. Pero pasensya ka na, anak ha. Kasi lang ang ulam namin. Kawawa naman kayo, Nay. Pero wag kayong mag-alala. May dala na akong pera ngayon. Eto natanggap ko na ang unang sahod ko. At syempre, may pabonus si Tandang Morita dahil marami akong napaslang na aswang. Makakapag-ipon na po tayo para sa operasyon mo, Nay. Ikaw nang balang magtago nito, Nay. Bumili ka na rin po ng bigas at ulam, pati na rin ng gamot mo. Ang dami naman ng perang to. Maaasahan ka talaga, Panyang. Maraming salamat, anak. Kinabukasan, muling naglakbay si Panyang pabalik sa bari ng Hunyango. Pagkarating niya sa tahanan ng mga buntis, natanong niya ang isang babae na kausap ni Tandang Morita. Ate Elena, sino po ang babae na yun? Narinig ko sa usapan nila kanina, Hasmin daw ang pangalan niya. Buntis daw siya. At dito muna siya tutuloy sa tahanan ng mga buntis para maging ligtas ang sanggol niya. May bago na naman palang kasama ng mga buntis. Ang dami talagang nagmamahalan sa mundong to. Marami rin tuloy ang mga babaeng nakalunok ng bola. Mula nang makapasok si Hasmin sa tahanan ng mga buntis, marami mga nakakapanibagong pangyayari ang nagsimulang maganap. Isang hating gabi, biglang umalingaw ang malakas na sigaw mula sa isa sa mga silid. Tulong! Ang tiyan ko! Parang may humihila sa anak ko! Agad na nagtakbuhan ng mga antingera patungo sa loob ng silid ni Delia. Bilisan nyo! Marimar! Asin! Panyang! Isara mong lahat ng bintana! Apo, Mabilis na isinara ni Panyang ang mga bintana habang nanginginig ang buntis sa higaan. Ang sakit! Parang may kumakain sa lakas ko. Aray! Tulungan niyo ako! Hindi ito ordinaryong pananakit. May aswang na namang gumagala sa paligid. Kailangan natin maging alisto. Agad na nagsaboy ng asin si Elena sa apat na sulok ng silid. Marimar, ilapit mo ang bawang. ayoko po. Anong gagawin ko? Bantayan mo ang pintuan, Panyang. Huwag mong hayaang may makapasok o makalabas. Masusunod po, Lola Pasita. Kapag may pumasok na aswang dito, ako nang bahala. Patuloy ang pag-usal ng orasyon ng dalawang matanda
hanggang sa unti-unti na ngang kumalma ang buntis. Salamat, gumagaan ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at naagapan. Naku, ang lakas pa naman ng kabog ng puso ko kanina. Pero nasaan kaya ang aswang? Wala naman akong nakita. Yun nga ang nakakapagtaka, Panyang. Sa isang sulok ng silid ay tahimik lamang na nakaupo si Jasmine. Marahan niyang hinihimas ang kanyang tiyan at saka nagsalita. Kawawa naman si Delia. Sana hindi na maulit ang nangyari sa kanya. Ikaw, Ate Jasmine, natakot ka rin po ba? Sino ba namang hindi matatakot sa aswang? Naku, ikaw talaga, Panyang. Ano ba namang klaseng tanong yan? Simula ngayong gabi, doblehin natin ang pagbabantay. Pakiramdam ko, hindi basta-basta umaatras ang aswang na yon. Tahimik nang umiti si Jasmine. Walang sino man sa loob ng silid ang nakapansin na ang nilalang na kanilang hinahanap ay nakaupo lamang. Ilang hakbang ang layo mula sa kanila. Lumipas ang ilang gabi. Ngunit hindi pa rin natitigil ang mga kakaibang pangyayari sa loob ng tahanan ng mga buntis. Halos gabi-gabi ay may isang buntis na dumaraing sa matinding pananakit ng tiyan. Dahil dito, mas hinigpitan ng mga antingera ang kanilang pagbabantay. Nang gabing yon, si Panyang ang naatasang magbantay sa bubong ng tahanan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid habang mahigpit na hawak ang kanyang patalim. Abay, ang tahimik naman. Mukhang natakot na yata sa akin ng mga aswang. Ilang sandali pa ay may napansin siyang marahang bumukas na pinto sa ibaba. Isang babaeng buntis ang nakita niya na dahan-dahan na lumabas ng tahanan. Si Ate Jasmine yun ah. Saan naman pupunta ang buntis na yung si oras ng gabi? Palihim na bumaba si Panyang sa bubong at maingat na sinundan si Jasmine hanggang sa makarating ito sa likod ng tahanan. Sa isang madilim na bahagi na natatakpan ng malalaking puno, nagtago si Panyang sa likod ng isang punong kahoy habang sinusundan naman ng tingin si Jasmine. Maya-maya, huminto ang babae at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Nahulog sa lupa ang tila malaking tiyan na kanyang suot. Para lamang pala itong isang balunbo ng tela na maingat na itinali sa kanyang baywang. Kasabay noon ay humaba ang kanyang buhok, tumalim ang kanyang mga kuko at namula ang kanyang mga mata. Lumitaw din ang mahaba niyang pangil habang unti-unti siyang napapangiti. Nanlaki naman ang mga mata ni Panyang dahil sa kanyang nasaksihan. Mga hangal na antingera, naniwala naman silang buntis ako. Ang bilis naman nilang mauto. Ala, hindi pala buntis si Ate Jasmine. Isa siyang aswang. Grabe tong nalaman ko. Abay, nakakagulat naman talaga. Pagkaraan ng ilang segundo, bumuka ang mga pakpak ni Jasmine at mabilis siyang lumipad patungo sa bubong ng tahanan ng mga buntis. Hindi pwedeng mangyari to. Kailangan kong pigilan siya at ipaalam kina Lola Pasita ang totoo bago pa siya makapangbiktima. Mabilis na tumakbo si Panyang pabalik sa loob ng tahanan. Halos mawalan siya ng hininga sa pagmamadali habang isa-isang kinakatok ang mga silid ng mga antingera. Gumising po kayo? Si Jasmine? Aswang siya? Anong sinasabi mo, Panyang? Aswang po si Jasmine. Nakita ko po mismo. Peking buntis lang siya. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nahulog sa kanyang tiyan ng parang balumbo ng tela. Lumabas siya sa likod ng bahay at nagpalit ng anyo. Kaya pala hindi natin makita ang aswang. Kasama na pala natin siya sa loob. Halimaw siya. Mapagbalat kayo. Bumunod kayo ng mga patalim. Huwag nating hayaang makatakas ang nilalang na yon. Masusunod, Aling Pasita. Panyang, nasaan ang aswang na yon? Nasa bubong po. Nakita ko siyang lumipad ron. Tayo na po, baka makatakas pang bruhang yun. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sabay-sabay silang lumabas ng tahanan habang mahigpit na hawak ang kanilang mga patalim. Pagtingala nila sa bubong, bumungad sa kanilang isang maitim na nilalang na may mapupulang mata, mahabang pangil at matutulis na kuko. Nakadapo ito sa pinakatuktok ng bubong habang nakatitig sa loob ng tahanan. Jasmine, alam na namin ang tunay mong anyo. Unti-unting napangisi ang aswang at saka nagturan. Matagal ko kayo napaniwala. Sayang naman, malapit na sana ako makapambiktima. Hindi na mangyayari yun. Dahil simula ngayon, pupugutan ka na namin ang ulo. Sa isang iglap ay umakyat sina Panyang, Elena at Marimar sa bubong. Samantalang naghanda naman sina Lola Pasita at Tandang Iska mula sa ibaba kung sakaling tangkain ng aswang na tumakas. Mga hangal!
Hindi niyo ako mahuhuli. Mabilis na sumugod ang aswang. Sunod-sunod nitong iniwasan ng mga indayog ng kanilang mga patalim. Naglundagan sila sa ibabaw ng bubong habang walang tigil ang palitan ng mga atake. Panyang, sa kanan! Agad na yumuko si Panyang upang makaiwas sa matutulis na kuko ng nilalang. Sa sandaling yun ay mabilis na sumingit si Elena at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang patalim. Nag-iwan ng mahabang sugat ang talim sa kaliwang pisngi ng aswang. Napaatras ito at mahigpit na hinawakan ang dumudugo niyang mukha. Hindi pa itong huli nating pagkikita. Babalik ako to, ubusin ko kayong lahat. Sa isang malakas na pagaspas ng pakpak ni Yasmin, ay mabilis siyang lumipad palayo at nilamon na makapal na dilim ng gabi. Napabuntong hininga na lamang si Lola Pasita. Nakataka siya, pero hindi niya tayo muling malilinlang. Sayang, naisahan pa tayo ng halimaw. Pagsapit ng hating gabi, muling nagpakita ang kabilugan ng buwan. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin, ay umilingaw-ngaw ang nakabibinging huni ng mga kwago. Sa isang iglap, biglang dumilim ang kalangitan. Maghanda kayong lahat. Parating na mga kalaban. Pagkaraan ng ilang segundo, sunod-sunod na bumaba ang mga aswang mula sa himpapawid. Nasa unahan nila si Yasmin, nakangisi na nakatitig kay Panyang. Akala ba ninyo natapos na ang lahat? Ngayon, babawiin ko ang dugong pinatikim nyo sa akin. Abay, ang tagal mong bumalik ah. Akala ko'y natakot ka na. Siguro, nagpalakas ka pa para matalo mo kami no? Bata, ngayong gabi, ikaw ang una kong pupugutan ng ulo. Di subukan mo. Baka ikaw naman ang umuwing sugatan. Mga kasamahang aswang, sigurin sila. Huwag nang buhayin pa ang mga taong to. Parang unos na sumalakay ang buong angka ng mga aswang. Huwag nating hayaang makapasok sila sa tahanan. Protektahan natin ang mga buntis. Nagbanggaan ang mga patalim at matutulis na kuko. Lumipad ang mga aswang sa bubong habang isa-isang sumalubong ang mga antingera. Isang aswang ang biglang tumalon kay Panyang. Napangisi ito habang nakatingin sa bata. Bata lang ang katapat ko? Oo, at bata rin ang papas lang sa'yo. Mabilis na iniwas ni Panyang ang unang atake. Nang muling sumugod ang aswang, bigla siyang yumuko at buong lakas na sinaksak ang tiyan nito. Kasunod ng pagbagsak nito, ilang sandali pa ay sinugod siya ng dalawa pang aswang. Isa-isa lang naman. Hindi ako marunong magbilang habang nakikipaglaban. Sabay nilang sinalag ang mga kuko ng una, saka sinipa ang pangalawa. Nang mawala ng balanse ang dalawa, mabilis nang pinagulong ang katawan at sunod na pinagsasaksak ang mga ito. Ngunit hindi nagtagal, dumami pa ang mga aswang. Isa-isang nasugatan ng mga antingera, si Marimar ay napahandusay matapos kalmutin sa balikat. Si Elena naman inapaluhod habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang tagiliran. Maging sina Lola Pasita at Tandang Iska ay dugo ang napaatras matapos sabay na sugurin ng 3 pang mga aswang. Panyang, huwag mo kaming isipin. Iligtas mo ng sarili mo. Tandang Iska, pigilan mo si Yasmin. Napalingon si Panyang sa kanyang mga kasamahan. Halos hindi na makatayo ang mga ito. Tingnan mo sila. Isa-isa silang bumabagsak. Wala nang natitira para lumaban sa akin. Nagkakamali ka bro ha? Nandito pa ako para ako malaban sa'yo. Aba, mayabang kang bata ka ha? Hanggang saan ba ang tapang mo? Hanggat nakatayo pa ako, hindi pa tapos ang laban. Ngayon na natin tatapusin ang laban. Ako na mismo ang papas lang sa'yo. Lumipad siya pababa at malakas na sinugod si Panyang. Nagbangga ng kanilang mga sandata. Hanggang dyan ka na lang, kawawang bata. Hindi pa ako tapos, luluha ka pa ng dugo. Sunod-sunod na nagpalitan ng atake ang dalawa. Bawat indayog ng kuko ni Yasmin ay sinasalubong ng patalim ni Panyang. Umuulan ng kislap ang bawat banggaan ng bakal at kuko. Biglang sinipa ni Yasmin ang dibdib ni Panyang at napaatras ang bata. Hindi mo ako kaya. Mahina ka talaga, Panyang. Pinunasan ni Panyang ang dugo sa gilid ng kanyang labi at ngumisi. Mahina, hindi pa nga ako seryoso. Masyado ka namang nagpapakampante, Yasmin. Mabilis na kumaripas ng takbo si Panyang. Tumalon siya mula sa bubong at umikot sa ere ang kanyang katawan. Ito ang itinuro ni Lola sa pel. Buong lakas niyang ibinaba ang patalim at sumapol ito sa leeg ni Yasmin. Bumagsak sa lupa ang pinuno ng mga aswang. Nang makita yun ng natitirang mga aswang, unti-unti na silang nanginig. Ano
Ano? Bakit kayo umatras? Kanina ang iingay nyo, pero ngayon, nanapas lang ko ng inyong pinuno. Natakatagit kayo? Pinapatunayan niyo lang na mahina talaga kayo mga aswang. Mga ituwag kayo. Huwag silang hahayaang makatakas. Ipagpatuloy ang sagupaan. Sa natitirang lakas ng mga antingera at sa pangunguna ni Panyang, isa-isang bumagsak ang mga natitirang nilalang hanggang sa wala nang natira ni isa sa kanila. Napangiti si Lola Pasita habang pinagmamasdan niya ang bangkay ng mga nilalang. Simula ngayong gabi, malaya na ang baryong ito. Ubos na ang angka ng mga aswang. Wala na maghahasik ng lagim. Mukhang sulit na naman ang sahod ko nito, Lola Pasita. Sarami ng napas lang mong aswang. Sulit na sulit talaga yan, Panyang. Ang husay mo kasi makipaglaban. Pero ito na ang huling sahod mo. Abay, bakit naman po, Lola Pasita? Matatanggal na ba ako sa trabaho? Sumobra na ba ang mga napaslang kong aswang? Ubos na ang mga aswang, Panyang. Nakamit na ng bari ng hunyang ang kapayapaan at kaligtasan. Wala nang aswang nangingialam sa mga buntis. Kaya hindi na rin sila mananatili sa tahanan ng mga buntis. At wala na tayong dapat nabantayan. Abay, tapos na palagi ng trabaho? Hanggang doon lang palang lakas ng mga aswang. Oo nga, Panyang. Pero huwag ka mag-alala. Natitiyak kong malaking sasahurin mo. Sana nga po, para maipagamot ko na si inay. Kinabukasan, kinausap siya ni Tandang Morita habang naghahanda sila ng almusal. Alam mo, Panyang, labis mo ako napahanga. Hindi ko akalaing mapapadali ang pagkaubos ng angka ng mga aswang nang dahil sa'yo. Sarami ng mga bantay na dumaan sa tahanan ng mga buntis. Ikaw lang ang bukod tanging nakapas lang sa pinuno ng mga ito. Kaya sobra-sobra talagang paghanga ko sa'yo. Hindi ako nagkamaling tanggapin ka, Panyang. Napakausay mo makipaglaban. Maraming salamat po, Tandang Marita. Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil kay Lola Sapel. Siya ang dahilan kung bakit ako naging mahusay. Salamat at ipinadala ka niya sa baryo na to. Siya nga pala. Asikasuhin mo muna ang niluluto ko. Pupuntahan ko lang ang mga buntis. Sige po, Tandang Marita. Ako na pong bahala rito. Mga buntis, makinig kayo sa akin. Mamaya, pagkatapos ng almusal, susunduin na kayo ng mga asawa niyo. Hindi na kayo mananatili sa tahanang ito. Bakit naman Tandang Morita? Pinapalayas mo na ba kami? Eh di kawawa naman kami. Kakainin kami ng mga aswang. Hindi ko kayo pinapalayas, Mimay. Ang ibig kong sabihin, aalis na kayo dito dahil naubos na ang mga aswang. Pwede na kayo bumalik sa mga bahay niyo. Hindi na kayo kailangan na bantay ng mga antingera. Wow! Magandang malita yan. Naubos na pala talaga ang mga aswang? Oo. At yung Hasmin na nagkunwaring buntis ang pinuno ng mga aswang. Wala na siya. Pinaslang na siya ni Panyang. Pati naman ang kanyang halimaw. Mabuti naman at namayapa na pala siya. Wala na magdadala ng panganib sa buhay ng mga sanggol namin. Naku, si Panyang lang palang katapat nila. Bilib talaga ako sa batang yun. Pagkatapos ng almusal, nagsipagdatingan na nga ang mga asawa ng mga buntis upang sunduin sila. Nagpaalam na sila sa isa't isa at nagpasalamat sa mga antingera na minsan ang nagbuwis ng buhay para bantayan sila. Ingat po kayo sa pag-uwi, mga buntis. Naway malulusog ang mga sanggol nyo. Salamat, Panyang. Gagawin kitang ninang ng anak ko, ha? Sige po, Ate Mimay. Hanapin mo lang ako kapag malapit na ang banyag ng anak mo. Ang dating maingay na tahanan ng mga buntis ay naging tahimik na. Ngunit kahit hindi na sila magkakasama, nanatili pa rin nakatatak sa kanilang puso't isip ang mga alaala na binuo nila sa bulwagang yon. Naghiwalay na rin ang landas sa mga antingera, tanda ng kapayapaan sa baryo ng Hunyango na minsan na nila na pinagsilbihan. Ang bilis lang ng trabaho ko. Aba, naubos kagad ang mga aswang. Pero malaki naman ang huling sahod ko. Sobra-sobra nito para sa operasyon ni nanay. Pwede na rin kami makapagpatayo ng negosyo kahit sari-sari store lang. Pero bago yun, pupuntahan ko muna si Lola Sabel, ang aking superhero. Oy, Panyang, napadalaw ka. Kamusta? Mano po, Lola Sabel? Marami po akong baong kwento sa'yo. Gusto ko yan. O siya, maupo ka, Panyang, at magkukwentuhan tayo. Naubos ko na po ang mga aswang, Lola. Kaya pinasara ng tahanan ng mga buntis. At alam mo po ba, ako ang nakapas lang sa pinuno ng mga aswang. Eh syempre, ginamit ko kasi lahat ng mga itinuro mo sa akin. Kaya andito po ako para magpasalamat sa Lola Sabel. Nakakatawa ang balitang hatid mo, Panyang. Hindi mo ako binigo. Pinutunayan mong isa kang mahusay na mandirigma. Pinagmamalaki kita. Maraming salamat po sa lahat ng mga itinuro mo sa akin, La. Siya nga pala, may pasalubong po ako para sa'yo. Eto tanggapin mo. Ano yan? Siopaw.
Apala, siya po para sa pinakamabait na matanda sa baryong to. Kain po kay Lola. Masarap ito at mainit-init pa. Salamat Panyang. Ang dami naman ito. Sapat na sa akin kahit isang peraso lang. Ubusin mo po yan, La. Binili ko talaga yun para sa'yo. At hindi lang yan, mayroon pa po akong ipipigay sa'yo. Pera abay wag na Panyang. Okay na ako sa siopaw. Huwag ka nang mahiyala. Tanggapin mo na to. Tulong ko po to sa'yo dahil isa kang maginda at mabuting tao sa balik ng lupa. Isa pa, gusto kong matikman mo rin ang sahod ko. Maraming salamat Panyang. Ikaw talaga. Hindi mo ako kinakalimutan. Syempre naman, La. Ikaw na yan eh. Hindi ko pwedeng kalimutan ng aking lola Sabel na nagturo sa akin kung paano lumaban sa mga kampo ng kadiliman. Napangiti ang matanda habang kumakain ng masarap na siopaw. Hindi nagtagal, nagpaalam na si Panyang. Tinahak niya ang landas pauwi sa kanilang bahay at masayang ibinalita kina Mimi at Aling Dolores ang kanyang tagumpay. Matutupad na ang pangarap ko para sa'yo, Nay. Matutuloy na ang operasyon mo dahil may sapat na akong pera. At ikaw, Mimi, mabibilan na kita ng bagong damit at sapatos. Salamat sa kabutihan mo anak, hulog ka talaga ng langit sa amin. Naging matagumpay ang operasyon ni Aling Dolores. Bumalik ang dating masigla at malusog niyang pangangatawan. Nakapagpatayo na rin sila ng munting negosyo na nagsilbi nilang alalay sa kanilang buhay. Nakapag-aral na rin sina Mimi at Panyang bilang pinakamabisang daan tungo sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Gusto kong maging isang doktor, Ate Panyang. Ako naman, nais kong maging isang guru, Mimi. Ang taas naman ng mga pangarap natin, Ate. Ayos lang yan, Mimi. Libre lang naman ang mangarap eh. Pero sabi nila, walang imposible sa taong may pangarap. Kaya pagbutihin natin ang ating pag-aaral para maabot natin ang ating mga pangarap. Tama ka, Ate Panyang. Laban lang ng laban. Ang sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa.